welcome sa mga naka-tune in dito sa aming podcast. This is an episode for this Independence Day special. Yan. An Independence Day special episode. Yan, yun. An Independence Day. Okay, so habang nire-record natin to, by the time na lumabas to, syempre hindi na Independence Day. So medyo ibang araw na kasi naka-tape muna to. So tulad nung binanggit natin ng mga nakaraan, this season is intended pa rin, no? Nagpa-practice pa rin kami and we're still looking for yung pinaka-the best na identity nung show. So sa ngayon, medyo may mga improvement. Kung makikita nyo, may mga mic flag na kami. Yung mga nakikinig sa Spotify, meron na kaming mic flag. May logo na. May branding na rin kami sa background. Unti-unti yan. And then, yun na, magkaka-aircon na kami. Huwag kayong magalala. Sa ngayon, medyo nagtitiis-tiis muna kami. So, today, we are honored by having a guest na, kumbaga, kasama na natin nung more than 10 years ago pa. No? Very active sa music scene. Kaibigan natin pamula pa nung nagsimula tayo sa music and everything. Kilala siya sa pangalang Pooch. Pero sa ngayon, papakilala natin siya sa pangalang Noy P. Guys, palakpakan natin. Ang guest natin ngayon, si Noy P. Salamat sa pag-imbita sa karangalan na niimbitahan dito. So again, I have with me is Kebs. No? Bumalik na si Kebs. Nabuhay na si Kebs. Tapos kasama natin yung Mrs. ni Noy P off-cam. Yan. So full of support. Thank you very much. Yan. Si Sis Angie. Hello! Ayun. So, wala siya sa camera pero may mic siya doon. So, pag may question kayo, pwede natin siyang tanungin. Yan. So, ano ba? Kamusta? Unahin ko muna yung partner ko. Kamusta? Ano nangyari sa'yo? Kamusta na yung legs mo? Okay naman. Lapit ka. Sobrang lala nung rashes. Kasi kaluat kanan. Buong binti talaga. Akala ko parang dengue na eh. Kasi tuldok-tuldok eh. Dengue ba ganun? Nagka-rashes pag dengue? Hindi pa ako nagka-dengue. Yun, pagka ano. Pero legs lang talaga? Legs, sa binti lang talaga. Kahit ako naggaanan eh. Bakit siya namaga? Anong Hindi daw ko po alam dahil? Basta parang may puro butil-butil na. Puro dots lang. Tapos Ano sobrang yun, may- buong binti ko. Wala ka bang ibang... Wala naman ako ibang nararamdaman. Wala namang ganong... Wala sa ibang part, Wala part. Hindi ka pa nag-inom the night Hindi before? Baka may naihiang ka lang na... Wala naman. Baka may napadyakan eh. Oo, baka meron Wala. gano'n. So, Kaya bigla lang. anong pinanggamot mo para... Wala. Digo lang ako eh. So, paano yun? Yung mga gigs last week, hindi ka nakapunta. Hindi ka nakapunta. Wala. Pahinga. O yun, hinahanap ka nga doon. Nag-training kami doon sa office. Wala ka. Hinahanap ka nung mga veterans. Yan. Mga director. Kaso wala. Sayang. Nangyari, nakakahinayang. Pero Training. mamaya, meron kang gig. Mamaya. Oh, yun. Yan, sa... Oh, ikaw naman, kapatid na Noy P, kamusta ka naman? Kamusta naman? Okay naman. Ano mga pinagkakaabalahan mo? Trabaho. Part-time lang kasi yung music. Kailangan pa rin natin ng stable na trabaho para sa pamilya. Pero kahit pa paano, nandun pa rin yung music. Speaking of yung music na yan, no, bigyan mo nga ako ng konting idea. Kasi nag-uusap kami ni Kevs nung isang gabi kung sino yung mga pwede namin mga maging guest. So sabi ko, parang pool of musicians. Sabi ko, ikaw yung unang-una sa dinami-dami ng mga tinanong namin. Ikaw yung isa sa mga unang-unang nagpresenta na, kumbaga, di ba kasi nagkahanap kasi tayo ng kung sino yung pwede maging guest. Yes. Tapos ikaw yung nagpresenta sa amin na pwede kang mag-guest. Kasi yung ibang mga no offense naman sa ibang mga nakausap namin. Although, ganun talaga, super busy. Pero, kailangan din nila daw na kumbaga, yun nga, sariling sikap in terms of promotion. Para mag-guestings din sa mga So, very happy ako kasi kahit kakasimula lang nung show na to, nung program na to, ikaw yung isa sa mga unang nagpaunlak na mag-guest sa amin. So, yun nga, balikan ko yung question. Bigyan mo naman akong idea, paano ba nagsimula? Paano nagsimula yung road mo to music? Rap
rap artist talaga ako ngayon sa ngayon. Pero hindi ko kasi masasabing rap artist lang talaga ako kasi nakikinig rin naman ako ng ibang genre. Sabihin ko siguro musician ako eh. Nag-start ako nung bata ako, rock and roll eh. Bon Jovi, Juan de la Cruz Band, ano pa ba? Hindi naman masama yan. Kasi I've heard interviews ni Glock 9. Nakikinig din siya ng na-influence din siya ng ibang music aside from rap eh. Kasi kailangan natin yun sa sa musika eh, hindi yung nasa isang genre ka lang eh. Kasi kung nasa isang genre ka lang, yung utak mo medyo maliit lang yung tatakbuhan eh. Correct. Unlike nung iba, marami kang pwedeng maging outlet eh. Correct. Tsaka lang, kung isang genre ka lang, parang dun lang nakafocus. Yung ideas mo, hindi kalat. Oo. Tsaka kasi kada ibang genre naman, syempre, iba rin yung mga styles ng pagtugtog. Kaya doon ka rin talaga makakakuha ng idea. Tsaka, Ano yan? tsaka ako, hindi ako dun sa sa tugtog, sa tunog. More on lyrics ako eh. So parang pagsusulat, no? Oo. Actually, ang tawag ko dyan, dumating din ako sa point na yan eh. Ako meaning ko, siguro around, pasensya na kayo sa mga naglalato-lato po sa labas, mga kaibigan. Okay, segue natin yan. There was a time na ganyan din po kami. Ako, aminado ako dyan. Ewan ko sa'yo, Tol, pero ganyan din po ako noon. Maingay din kami sa labas. Hindi particularly because of lato-lato. Pero once na naglaro ka na kasi sa labas, kasama na yung ingay eh. Yeah. Sigawan, asaran, tapos may iyakan na sa uli, kantsawan, ganyan na. So maingay ka talaga. Hindi ganyan lang na parang tak gano'n, no? Pero hindi ako napipikon dyan. Natutuwa ako kasi, honestly, may mga pagkakataon na ako nag-a-adjust dyan, pero hindi ako nagagalit dyan. Ako personally, kasi, para sa akin, pasalamat ako, it's about time. Binitawan nila yung cellphone. Yeah, tama. Binitawan nila yung tablet. Diba? Madumihan man lang yung kuko nila. Diba tayo nung araw, alam ko, inabot mo yan, diba? Ang mga batang 90s, batang 80s, imposibleng makinis ang tuhod niya. Tama. Nasa kalsada lagi yan eh. Lagi pag, di ba, ganun yan. Which is, ganito tayo ngayon. You know, hindi mo pwedeng ipagkait yung naging product nung ganun, di ba? So, ayan, pag narinig ko yan, okay lang yan. Ako nag-a-adjust dyan pag kailangan kong mag-record gabi na lang para tulog na sila. Pero anyway, so yun, balik ako doon. No? Yung sinasabi sa music kanina, dumating ako dyan na one-sided ako sa music. Na-influensyan kasi ako ng yung fashion / music, which is mali sa akin na sobrang mali siya pala, na lately ko na lang siya natutunan nung nakasalamuhan na ako ng ibang musikero. Tulad ng sinabi mo, you're a rap artist now, pero mas magandang gamiting title sa'yo is musician. Kasi tama way back, sumasama ako sa mga punks, galit sa hip-hop. Totoo yan. I've been in a group na nangahabol ng hip-hop sa Mega Mall. Kung naalala mo yan, Pag naitang lawlaw yung pantalon mo. hip-hop ka, gugulpihin ka ng mga punks. So, sumasama ako doon during that time, which is mali. Sobrang mali. Which is maturity, sign of maturity. Pag tinanggap mo yung iba-ibang genre as paraan mo para hanapin yung sarili mo na mag-outlet, di ba? Na maghanap ng kung saan mo ilalabas yung gusto mong ilabas na hindi mo masabi directly. As a musician, as an artist, ganun yan eh. Di ba? Hindi yan porke nag-music ka. Sa lahat na nakausap ko na sabihin na natin, 99% na nasa music or nasa arts. Yan yung mga tipo ng taong hindi marunong mag-express ng diretso magsasalita. Yung, ganito yung iniisip ko ganito yung nararamdaman. Yan yung mga ganong klaseng tao. Bagkos, hindi nadaan nila, itinutuloy nila dun sa art na napili nila or yung music na napili nila. So, tama yung nabanggit mo. So dati nakikinig ka rin ng mga rock musics. Paano? Kapitbahay, parents? Sa bahay, Juan de la Cruz yan. Bon Jovi, Airpat, tsaka uncle ko. Tapos, elementary ako, nakilala ko na yung After Image, yung After Image, Intro Voice. Tapos, nakilala ko si Andrew E. Okay. Saan mo nakilala? Sa pelikula? Sa music. Sa isang music? Nung pumutok yung Humanap Ka ng Pangit, tanda ko yun, alam ko, grade 6 yata ako yun. Okay. Nung pumutok yun.
May parang nutrition month. Shoutout sa elementary school. Yeah, South Sembo Elementary School. Ano to? May Mamaya magandang topic yan, segue ha. South Sembo Elementary School, Taguig City. Tapos. Tanda ko yan, alam ko, grade 6 ako niyan, nutrition month. Parang nagpa-contest sila eh. Sa school. Singing contest Si ano mismo, si... Hindi, sa school mismo. Pero ang nagpa-contest si Andrew E. Hindi. Yung school mismo. School mismo. Okay. Parang tungkol sa nutrition month, Okay. magpa-perform ka. Ang tanda ko nyon, sumali ako nyon using the hymn ng beat ng Humanap Ka ng Pangit. Okay. Ang title ng kanta ko, hindi ko na matandaan is Kumain Ka ng Gulay. Nice. Ang contradiction yun, hindi Naalala mo ako pa? kumakain ng gulay. Pero naalala mo pa yung mga lines mo? Naalala mo Hindi yung ko lines na mo? Ang tanda ko lang talaga is, kumain ka ng gulay, ibigin mong tunay. Yun lang. Hindi mo na maalala. Grade 6 grade 6. Tagal na yun. Sobrang tagal na Yung natatawa nga ako, pag naisip ko, kinanta ko yun, Okay. sinulat ko, pero di ako kumakain ng gulay. Pero kumbaga, paano pumasok sa paano pumasok sa kwento si Andrew E? Kasikatan ng yun eh. 92, 93. Paano mo na-discover? Hindi ko gusto kong matalaman. Hindi ko matandaan kung radyo or TV. Okay. Narinig ko yung Humanap Ka ng Pangit. Sobrang sikat nung time na yun. Okay. So, yun, kinabisado ko. Paano mo na-produce yung tape? Yun ang gusto kong mga malaman eh. Hindi, walang tape. Paano mo nakuha? Paano mo nakuha yung music, yung beat? Pinapakinggan ka na sa radyo. Kasi dati sa radyo, pag pumatok yung kanta, halos araw-araw, oras-oras, maririnig mo yan eh. Kaya nga, paano mo? Kasi ako may kwento ko dyan. Paano mo nakuha yung mismong... Yung beat? From. Hindi ko matandaan kung yung old school na cassette tape. Okay. Yung dalawa. Tapos ipi-play mo isa nagre-record. Or minsan, kahit isa lang yung player mo, radyo, pipindot mo lang yan. Tapos abangan mo pa yung DJ nun na magsasalita. Kailangan nakahanda na yung yung stop mo or pause nyo para hindi maka-capture yung salita. Pag nag-intro, sumasabit pa yung DJ, di ba? Pahabol lang. Ewan ko kung style nila yun dati, para hindi ma-record Style nila yun. Yung umpisa, tapos patapos, yung tamang may kanta pa, magsasalita na ulit. So, paano naging -1 yun? Paano siya naging beat? Hindi ko talaga matandaan kung kinanta ko ng acapella yon sa tono yon or may kasama nung kanta. So, ibig sabihin, sa history ni Noy P, ito yung unang-una mong public appearance. Noy P ka na nun? Hindi. Grade 6 pa ako yan eh. Okay. Grade 6 eh. Anong dala-dala mo pang nun? Wala. Pangalan ko lang Pangalan talaga. mo pa rin yung gamit mo. Original name ko lang talaga. Tapos, nanalo ba? Parang third place. Nice. Hindi ko rin alam kung ano nangyari niyan. Ano yung nanalo? Hindi ko na natandaan eh. Oo, kasi anong pakialam mo sa kanya, di ba? Ikaw, performance mo lang. Pero masaya na ako nyo kasi nakapag-perform nga ako nyon ng... Naalala ko, sumali ako declamation. Ayaw ko talaga, sinasali ako ng teacher ko. English declamation. Alam mo, ginawa ko, isang linya lang, tapos bow. Ano yun? Nakakatawa yung high school na yun, third year high school. Talagang bidang-bida yung teacher ko, ganyan-ganyan. Tapos biglang sabi ko, isang linya lang, tapos bow. Tapos ikaw, nag-rap ka pa talaga. Sa harap talaga. Siguro mga one verse, isang verse, tapos chorus. Tapos from there, ano mo na napagdesisyonan mo na kagad na gusto mo mag-rap? Gusto kong mag-rap, pero parang walang way eh. At that time, grade 6, 93. Kasi kata na ng 93. So parang nagko-compute na tayo ng edad ni Noy. Basta 93. First year ako. Okay. Tama ba? Tama. First year ako ng 93, 94. Pumutok naman ng Eraserheads. Doon na nagsimula yung golden era ng banda. Correct. Actually, medyo nawala ang yun eh. Kasi Francis M. Bago ang Eraserheads, Francis M., Andrew E., pumutok pa si Michael Binion tsaka si Denmark. Correct. Correct. Tapos pagpasok ng Eraserheads, doon na pumasok Urban Flow, di ba? Yan. Same era. Bago pumasok pagpasok ng Eraserheads, doon pumutok yung banda. Basta ang alam ko naman dyan, late 80s to super early 90s, crossover yan ng The Dawn and Intro Voice. Intro Voice ang pinagsimulan talaga ng ng parang radio friendly
rock music eh. Kasi prior to that, ang lalim ng dadon eh, di ba? Ng Sobra. mga mutiny. Sobrang bigat na ng Betrayed. tugtugan nila. Oo, ganun yung mga... Maririnig mo lang sila ng NULA. Yan. Correct, oo, Mga oo. hindi siya radio friendly na Oo. maririnig mo sa pangkaraniwan. Pero sumasagwan na yung rap doon, di ba? Sumasagwan na si late Francis A.M. and also sila Andrew E. Tapos yun nga, I still remember yung tape na Betrayed. Parang, no. Sorry. Death Threat. Death Threat. Death Threat. Compilation of, di ba? Wala namang particular artist dun sa Death Threat during that time. Pero ang sinasabi lang, parang compilation sila. Di ba? Of different artists that time. Tapos, doon na, pumuputok na yung, yung eksena nung na-discover na yung Eraserheads. Yeah. Kasi kung babasahin mo yung industry ng music, naglaban-laban yung mga labels eh. Kailangan meron akong version ni Andrew E. Kailangan meron akong version ni Francis M. Kaya lumabas sila. So nung lumabas na si Eraserheads, doon na talaga. Kailangan may version ako niyan, may version ako nito, may version ako nun, ganyan. So, kasi paglabas ng Eraserheads, lumabas ang Maya eh. yes, kasi iba-iba ng label Label, yan eh. Tapos from Maya, yon, kumbaga kanya-kanyang labanan na yan. May After Image, True Fate. Intro Voice Still, Kicking, tapos Orient Pearl, meron pa, di Yeah. ba? Mga ganyan pa, di ba? Tapos sa rap scene naman, ano ba yung mga Pinoy Lumabas. rap scene that Ano yan time? Nung sa rap scene, lumabas na nga yung Urban Flow. Okay. Masterplan. Masterplan, Yan, oo, ang tama. unang-unang rap group dito sa Pilipinas yun, Masterplan. Chinese Mafia. Chinese Mafia na si diba? Jeffrey Tam. Jeffrey Tam, oo. Seven Shots of Wisdom. Seven Shots. Tapos Sun Valley Crew. Sun Valley Crew. Yan. Dito sa Parañaque Oo, yan. Tama. taga Sun Valley. Yun, talagang yung dun pumutok din yung yung away ng banda tsaka tsaka hip hop Oo, parang ganun yung naging eksena yun. Inabot mo ba yun? O nababalita mo yun? Hindi. Hindi. Dati, mas malupit pa sa labanan ng frat at gang yan. Papanindigan mo yung fashion mo eh. Di ba? Pag napadaan ka sa grupo ng mga ganito, baggy clothes, di ba? Tapos ikaw forma kang trash na yari ka, mag-isa ka lang. Tapos pagbaliktad naman ni eksena, iba rin. Kaya parang dati parang way of life talaga yung music eh. Tapos, during the same era, meron pang disco that time, di ba? Yeah, Meron sikat na sikat yung mga may mga disco niyan. DJs pa, may mga spinner kung tawagin. Yan. Actually ang alam ko, isang napanood kong parang interview with Andrew E. Isa sa trabaho niya yan eh, nagdi-DJ siya. Doon siya na-discover. Tapos binibigyan siya ng tip, mas malaki pa doon sa sweldo niya. Gumawa lang ng mixtape. Along araw hindi mo alam yung mixtape, no? Parang parang isang cassette tape na parang ito yung lahat ng gusto mong song gagawin ng DJ. Tapos bibigyan ka ng parang fee out of that. So, yun yung mga alam kong kwento about pero yun, regarding that, talon tayo from 1993 to the early 2000s. Nag-try kang sumagwan sa agos ng rap. Kaya lang, isipin ko lang. Parang nandun pa rin yung pagrarap pero hindi ko tinuloy eh. What do you mean? Hindi ko... Hindi mo kinarir. Parang hindi... Oo. Hindi ko pa kayang... Pero may mga materials ka? Meron. May mga sulat ako. Nag-umpisa ako sa pagsusulat ng tula eh. Okay. Then from the tula, na-convert mo into with music. Sinong nagpo-produce ng wala music pa. mo? Naghahanap lang ako niyan. Hindi mo DJ. Kailan ka nagbanda? After 2000s or early 2000s? Official band ko, college na eh. Okay. Banda, okay. So malayo na pala yung tanong. Mamaya. High school ako, wala. Wala talaga. So pero yung yung time na yun, 93 to 2000 era, ka? Lasinggero solo ako artist. Ayun siguro kaya hindi nawala yung music. Kasi Puro inom ginawa ko nung high school eh. Yun lang. First year, medyo okay pa ako eh. Second year, medyo hindi pa talaga. Pagdating ng third year, yun, wala na talaga. Pero walang music talaga yun? Wala music eh. Ano pa ako yun eh.
Nakikinig lang talaga ako, kinakabisa, puro kabisa lang ng kanta, puro kabisa lang. Anong mga pinapakinggan mo? Yun na lang. Ano yung pinapakinggan mo nung nawala ka sa... Ganun pa rin, Andrew E., Ghetto Dogs, Death Yung Threat, Death to Dogs is also Andrew E., di ba? Correct me if I'm siya rin yun, di ba? Or, no comment. ganun ba? May ano rin ba yan? Parang ganun din ba yan? Parang sa band scene, merong parang... May mga may sabihin nating may mga lumabas na kung sino yung mga Ghetto Dogs, pero may mga hindi pa lumalabas na inaamin nila na sila yun eh. Bakit? Ano ba yung ano yan? Sorry guys, yung mga nanonood nito, kung ibabash nyo ako, okay lang. Comment na lang yung mga nakakaalam nung kasi story. ako, nakarinig ako kasi ng isang tape sa Antipolo. Meron akong friend sa Antipolo. Meron siyang record ng old school tape ng Ghetto Dogs. Pinakinggan ko, ang tapang. Sobra. Ang tapang. Sila lang ang nagawa sa national TV. Oo. Ang tapang. Sobrang explicit lyrics. Sa ASAP. Tapos ang lupit ng mga inispit na ang tawag spit di ba? Ang lulupit ng binibitawang mga words. During that time kasi during that time malakas ang censorship that time eh. Pero ang lupit ng Ghetto Dogs para siyang Bone Thugs na na ewan ko kung mali ang pagkaka-compare ko pero nung first time ko siyang narinig, grabe. Talagang para siyang metal. Kumbaga sa bandang sa panahon sa di ba? Sa linya ng banda, para siyang metal. Galit talaga. Pag narinig ng mga matatanda, the usual. The usual. Pang-demonyo, pang-demonyo. Ganun. The usual. Parang ganun. Anyway, sige kasi ang alam ko kasi si Andrew E. is one of the yun lang. So no comment pala yun. No comment okay, ako sa ganun. Kung sino yung mga sige. yan. So pasensya Kasi na kayo. Kung titingnan mo, may kanta sila, National TV, ASAP, wala kang makikitang mukha. Naka-maskara sila. Ay, yung nasa YouTube. Okay. Totoo yun. Sila yun. Sila talaga yung kumanta. Kung magaling ka sa boses, bosesa mo kung sino si ganito, sino. Actually, may idea ako. Ayoko lang magsalita nga. No comment. May mga lumabas na, pero bahala na sila lumabas. Alam mo ganito Tawag kasi ron alter ego. May mga alter ego talaga. Pag nagra-rap, kumbaga sa... Kahit ako may alter ego ako na sa pag-rap na naglabas na rin ng kanta pero ayokong sabihin kung ano yung alter ego. May malalim akong ikikwento dyan. Yung sinabi niyang alter ego sa rap, lahat ng manunulat may ganyan. Balikan natin yung panahon ng mga ninuno natin, sila Dr. Jose Rizal. Diba? Meron silang mga pen name, pseudonyms kung tawagin. Para hindi alam na sila yon. Correct. So, kumbaga kasi meron silang pinaglalaban, meron silang something against or against with, na kailangan nilang magpalit ng pen name para hindi sila mabakbakan. Matunton. Malaman na sila yun. So, ganun yan. As a writer, ako, meron din akong pseudonym. Pag nagsusulat din ako ng something na alam kong maaaring mag-backfire na hindi mo naman gusto talagang for Pero ganun yan. So, tama yun, no? At saka ito pa, medyo natatakot. Ngayon ko lang nare-realize, medyo natatakot na rin ako mag-comment about Andrew E. Pero don't get me wrong, guys. Sino man na makarinig nito, even si Sir Andrew E. Idol ko yan si Sir Andrew E. Napakabait okay. Na tao. Ito yung point. Wala ako sa eksena ng rap. Nung pinapanood ko siya sa pelikula, and naririnig ko siyang magsalita sa mga interviews, ang galing niya. Artist siya. Hindi siya basta lang basta pwede kong sabihin rap or MC or Para sa akin artist siya. Kasi may malalim siyang pakahulugan sa iba't ibang mga tinatanong sa kanya. Hindi siya mababaw. No? So, may meaning. No offense sa mga MCs ngayon, pero parang yun ang hinahanap ko naman as an audience ng rap scene. Doon hats off ako talaga doon kay Sir Andrew. Pero yun nga sabi ko, medyo natakot ako kasi mayroon akong mga nababasa lang even hindi ngayon kasi syempre dahil episode natin to nag-research ako, pero even before marami palang nakakalaban sa legal si Sir Andrew E. Basta pag nagamit yung pangalan niya na hindi na kumbaga pinagkapirahan o kaya nasiraan yung pangalan niya, yun, legal battle pala. Legal kasi gumastos din siya Niligal niya yung yung tinitira nila Pwede mo siyang tirahin, wag mong banggitin yung pangalan. Correct. Pwede mo siyang sa palayaw. Ganon. Kasi pag sinabi mong pagpalayaw, hindi lang siya yung particular doon
Oo. Marami. Mm. Hindi, ito naman yung isa ko dyan. Ito yung isang medyo lumalayo na pero pasensya na kayo guys. Ito kasi ang sarap kasi na first hand kung matatanong from a person who really is into the scene. Ito yung sa akin dyan, no. Lately, nung alam kong mag-guess ka, nanood ako ng flip top. Nanood ako ng flip top. Tas ang saya lang kasi maski ako natuwa na nabuhay yung eksena ng rap. Tapos pala yan, just like what we do in a band scene, 'di ba? Kailangan mong mag-promote, kailangan mo rin ng talagang rakrakan talaga. Ang hindi ko mag-gets, ang hindi ko ma-dig dun sa eksena na yan, yung diss. Talaga palang may mga from a rap artist to another rap artist, naglalabanan pala talaga sila. Kung sa flip top, may mga laban din diyan na personalan talaga. May mga laban kasi na talagang for the sake of laban lang. Oo, kasi Pero kasi okay ba magsabi ako ng pangalan ng sige, artist ng flip top? oo. Yung huli ko napanood kasi totoo naman kahit panoorin nyo nasa YouTube naman, nasa open source naman siya eh. Si yung Seaman, si Apex. Si Apex kalaban niya yung pala Sinyo. nagpapatawa si Sinyo, ang grabe. Para talagang sila. Kulang na lang parang bigyan mo ng boxing gloves, magsusuntukan talaga. Sobrang yung laban na yun, taon nang inintay. Talaga? Mag-aaway talaga yun. Talagang mayroon Natapos talaga sila. natapos Pero yung- nanalo si Apex. Natapos yung alitan nila dun sa... Ayun ang maganda. sa laban na yan. Yun ang maganda. Pero before, walang pansinan yun. Mag-aaway talaga yun. Oo. Tapos meron pang parang parang suggested video. Si si Shady. Shady versus Sinyo also. Ayun, Personalan din yun, hindi sila nagkaroon ng personalan pero dun nagkaroon ng kontrobersya si Sinyo. Ganun ba? Ay, wag na natin pag-usapan. Kasi hindi ko na alam yan. Beyond Medyo lang tayo ron. Kasi grasp already. pag battle kasi hindi ko masasabing scripted kasi hindi naman talaga siya scripted, but pagtapos kasi ng battle kamayan malalaman mong may beef yung isa't isa pag hindi sila nagkamay. nagtalikuran sila. Yun din minsan inaabahan ko Pag hindi sila pagtapos kunyari na-announce ko sinong panalo, tapos yung isa hindi minsan sasabihin ni Enigma, kamay kayo. Yung isa lalayo, walang pansinan. May beef tong dalawang to. Nakita ko kay Nakita ko kay... Kaya maraming hindi sumasali sa ganun. Kasi yung iba, Masyadong... pikon. Ay, correct. pa. Nakita ko kay Saito yan at saka yung yung batang MC. Pero nag-appear sila after. Okay. Pero nung nagbabakbakan sila, nakakatakot si Saito magseryoso. Natakot ako dun sa mga binitawan niya kasi ang lalalim ng linya niya. Ano ba yan? Yung bago lang? Oo, yung si pangalan nun? J. King. J. King, yata. Yan. Kasi nga, guest ko siya. Guest natin siya. So, nanood ako talaga. Sabi ko, paghahandaan ko tong guest natin. Although ako, influence ng rap, meron. No, meron akong ganyan. Balikan natin. Okay, so, Ghetto Dogs, okay. What Ghetto else? Dogs, Death Threat. Death Threat. Yan, Death Threat. Yan. So, sobrang nagising ako doon sa yung Ilibing ng Buhay. Yun. Yung album na yun. Meron pang isa, yun? Konyo something? Doon din sa same album na yun, I forgot the... Parang yun din yun. Kasi yun yung ba Ilibing yun? ang Buhay, ang tinitira nila ron yung mga konyo-konyo. Correct, which is ako naman, nung time na yun, hindi ko rin maarok yun. Although, may mga friends and relatives ako na nandun sa eksena na yun. Sa konyo. Nandun Talaga sa... kasing dati kasi... Dude. Gano'n. May kita mo talaga yung yung pagkakaiba nung yung konyo tsaka hindi. Correct. Tapos, ano pa? Ghetto Dogs, okay, Death Threat, ano pa during that time? Nung panahon na sabi mo malakas ka uminom nun. Cruzada. More on tama. more on Tagalog ako More on OPM. Wala akong masyadong alam sa Syempre, our show, foreign, diba? foreign artist. Hindi, pero syempre our show, ganun din. Rock and roll. rock and Kaya roll, ganyan yung spelling yan kasi ganun din ang yan, pinupunta niya. Pero tama, Cruzada, I've heard of them. Tapos, hindi ko lang alam kung meron akong tape nun. Basta, narinig ko yung pangalan ng Cruzada. Hindi ko lang maalala ano yung mga songs. Yung mga taga Parañaque. Talaga? Yan, Okay. Cruzada, Salbakuta. Okay. Hindi, yung Yun yung mga Salbakuta, era. 90s. 90s lumabas sila, Talaga? 90s. Di ba parang Nasa 20 years na sila Talaga? Eh. Okay. Buhay pa si nun, si
what's the name? Yung, di ba meron silang isang member na nag-heart attack yata? Nasty Mac. Nasty Mac. Paboy pa. Naalala ko dati, there's a show sa Makati around parang Guadalupe Bliss area. 'Di ba? Parang dun sila, parang may mga barkada din sila dun yata na kaya after the show nag-inom dun. Parang yun yung naalala ko parang kaya ko sila nakilala. Tapos yung song na Stupid Love, isa lang sa mga songs nila. Magaganda songs ng ng Salbakuta sa totoo. Kaya pumatok pangmasa. Yun. Tapos okay, so siguro around that era, fast forward tayo after mong makinig ng mga ganon. Ano yung next na nangyari sa career mo sa music after? Kasi kasabay ng pakikinig ko ron, nakikinig din ako ng banda Kasi nga Eraserheads. Okay. Pormahan ko dati Eraserheads Okay. Chuck Taylor. Yan. Tapos, faded jeans. Tapos yung damit mo yung sakto lang. Napapatingin sa'yo si Sis. Ano bang year kayo nagkakilala? 2000 na yun 2001. So, yun yung forma niya nung nagkakilala kayo? Hindi na ganun. Tanungin natin, ano na yung naalala mong forma niya nung formang rap ba or... White shirt ka na lang, no? A Lagi. plain white Pero shirt. naka-Converse pa rin siya. Na pants? Maong. Maong na yun. Parang khaki, parang gano'n. Okay. Pero yung shoes niya, Converse. Yan. Napakadaling makakuha kasi dati ng Converse. Actually, topic namin first episode. Oo, yan. Tapos yun nga, correct me if I'm wrong, ibalikan natin yung era na yun. Hindi naman siya sikat Hindi. Hindi siya sikat, di ba? Actually, hindi lang basta Converse, meron pang isa parang Dr. J na version kulay puti. Naalala mo? Dr. J. Niisip ko Di ba meron kasi black and white, tapos red and white, di ba? Tapos ito all white. Parang ganun. Basta same design. Tapos hindi siya sikat na pormahan per se. May naalala ko kasabay ng Converse, Triton. Triton, correct. Yung parang payu. Correct. Tapos solid din yan. sa mga eksenang punks naman, siyempre, DMs. DMs. Doc Martens. Na 16 holes, di ba? Yung parang kala mo yung pang-construction. Minsan, kasi steel to. kasi kailangan pagdating ng slaman, matibay yung paa mo yun, kita mo. That's the era. Nang pumutok yung pormahan ng ganon. Ang ako kasi, naaalala ko kasi, walang particular na banda ang naka Chuck Taylors aside from Eraserheads. Pero hindi naman sila naka-uniform. Hindi. Iba-iba. Kung titingnan mo yung album nila, Electromagnetic Pop, parang 2 or 3 lang. Yan, trivia yan, i-research nyo. Ang naka-Converse. And then after, hindi parang, mali yata Alam ko, ako. 4 sila. Tingnan Kasi natin. napanood ko si Rames sa interview niya. Sige. Yung unang-unang binili nila is pare-pare sila yung yung Converse na Chuck Taylor. Ultra. So, ito lang trivia, nung high school ako, putok yan Chuck Taylor. Hanggang 4th year ako, ayaw na ako papasukin. Alam ko na kung bakit ko nasabing hindi lahat sila. Kasi yung isa nakapaa. Okay, pero tama, di ba? Black and white, tapos red and white, di ba? Yun. Pero yun nga, kumbaga, hindi pa siya fashion. Hindi pa siya fashion. Wala. Kasi tama yung sinasabi ni Noy-P. Ang bilis lang makakuha. Hindi siya, parang tumatawid siya between konyo people and masa people Parang ganun siya. And then, nag-SummerSlam na pumutok si Kamikaze, 'di ba? Na talagang kitang-kita mo yung paano sila manamit. Kamikaze yung forma. Ang dali niyang ma-define versus Heads, Slapshot, Greyhounds. Ang dali niyang ma-define, Kamikaze, yun yung forma. So, naging fashion na siya after. Nagmahal. From 200 pesos, naalala ko to from 200 naging libo. Parang nawala siya sa market Correct. Tapos pagbalik niya, mahal na. Oo, mahal na. Biglang na mahal na. Oo, tapos ako rin ayoko. Diba? Yun yung first episode natin Sa palengke, makakuha ka ng Converse. Ang style pa nga yun, di ba, parang tela yun Correct. Sira-sira na yung tela yun, pero yung gilid, di ba? Tsaka yung swelas yun, hindi pa pudpud yun. Para siyang malambot na maong.
Parang di ba? Ganun yung tsura niya. Yun, sira na yung tela niyan, yung body, pero yung swelas niya buhay pa. buhay na buhay. Oo. Tapos 200 lang naalala ko. 200 lang talaga. Tapos biglang, yun na, nung pumutok na siya, naging fashion na siya. Biglang nawala sa palengke, biglang nawala sa Sa market, sa wala mga talaga. local malls. Wala talaga. Sa Guadalupe, I still remember, meron dyan yung ang pangalan ng tindahan? Vemison yan. Hindi, yung Bemison. Di ba? Bemison. Oo. All around, ano yun? All Paglabas mo around na yun. nandun yun di ba? Nakakalat yun doon. Yun, tapos, bigla siyang nawala. Nung naging fashion na siya, nasa mall na lang siya, tapos biglang nandun lang siya sa isang nakastante na siya, tapos ang mahal na niya, 1,000 na siya. 1,000 na. Tapos lumabas na iba't ibang mga kulay na. So, mayroon ng pink, mayroon ng dilaw. Yun na. Red, blue, black lang dati. Yan, correct. Yung blue, Bihira. bihira. Red and black lang Red and mabenta. black lang ang mabenta. Tapos yun nga yung puti, yung... Tapos low cut lang. low cut. Tapos, ano yun? Pinambabasketball yun, ha? That time, ha? wala. Pinambabasketball yun. Hindi uso yung mga Jordans, Garbage, no? Noon yung Jordans, hindi siya sinusuot ng mga nagbabasketball. Di ba? Pamorma lang. Pamorma lang siya. Mas sinusuot yung Anyway, sige, balikan natin yung forma. Okay, so, nandun ka na, nagbanda ka na, tapos yun. Pero, nung yun nga, so hindi ka na nag-rap, nagbanda ka na muna after. Hindi. Parehas yun nakikinig lang talaga ako. High school. Pero hindi ka nagbabanda, hindi ka sumasampa sa stage. Wala. Okay. Kahit banda, hindi ako nagbanda niyan. So, mga anong year ka bumalik sa stage? Ay, hindi, teka lang. Nagbanda pala ako isang beses high school. Kaya ako nakagraduate ng high school. Ano kwento? Fourth year. Sige, anong Hindi kwento? ako nag-CAT. Dahil? Sira ulo yung namin eh. Hindi ako Wala na. nag-CAT. Wala na, sinabi mo na, so hindi na tayo makapag-shoutout. Bala na kayo kung kilala nyo si Noypi. Kung kabatch nyo siya dun sa sinasabi niya school, shoutout sa inyo. Fort Bonifacio High School. Hindi ako Ayun. nag-CAT. Ako lang yata yung graduate ng batch na yun na hindi nag-CAT. Pero dahil nagbanda ka lang. Nagbanda ako. Okay, paano nangyari? Anong kwento? Parang field day yata yun. Okay, Di ba okay. high school field day tawag eh. Ah. Tapos sumayaw pa ako. Field day, ng tama, yung parang may sayaw. Sumali ako sa sayaw. Oo. Tapos gabi tumugtog kami. Okay. Ang niyan, singit lang ako eh. Ito nakakatawa niyan, ha? Ano, singit ka sa sa banda, number or sa banda mismo? Banda. So, naka-line up yung banda? Naka-line up kami. Anong pangalan ng banda? Nakalimutan ko na eh. Okay. Basta naka-line up yung banda, tapos... Before pa yung araw na yon, nagpa-practice na kami. Okay. Bago pa mag-field day, nagpa-practice namin. Oo. Ang pinapractice namin yon is Machine Head ng Bush. Uy! Okay, alam mo Tapos, yan. Grunge yan. Daughter ng Pearl Jam. Pearl Jam, correct. Hindi ko alam yung daughter, tsaka hindi ko alam yung Machine Head. Okay. Pinaparinig lang sa akin. Yung daughter, di ko makuha eh. Hindi ko alam Ano yun, vocalist ka? Okay. Hindi ko alam yung pasok nung daughter. Kung paano pumasok Oo. doon. Yung Machine Head, medyo okay, nakukuha ko. Tapos, parang nagkaroon ng break sa school. Okay. Ang nangyari, This is a day before nung hindi, performance. siguro basta bago mag-performance, Okay. parang school, nagkaroon ng parang break, siguro 1 week, 2 weeks na break. Okay. Yung banda ko nagpa-practice, di ako kasama. Dahil? May ibang vokalista. Hindi ko makuha yung Pearl Jam. Hindi lang nila masabi sa'yo na na kailangan namin palitan doon. Oo. Yung kamyado naman ako yung boses ko hindi pang Pearl Jam tsaka pang kasi malalim Bush, yun eh. Lalo na Bush. Parehong malalim yun. So, yun. Tapos, parang nung day nung tugtugan, kailangan 2 songs yung Okay. pe-perform. Napapractice na nila yung Machine Head ng Bush. Kasado na. Nung day na yun, bago maggabi-gabi, hapon, hindi nila makita yung vokalista. Okay. Tapos tinawag ulit ako, wala silang choice eh. Talaga dito, practice tayo. Ano ba practice natin? Machine Head? Hindi, ibang kanta. Foo Fighters yun eh. Yung sa Patalastas, Big Me. Big Me. Okay. So, ibig sabihin, Mentos. Di ba? Oo, Mentos. Yan. So, ibig sabihin, parang no choice sila na nawala sila ng vocalista. Sige, ikaw, sila yung nag-adjust para sa'yo. Okay. Yung Big Me medyo okay pa, kaya ko pa yung boses kasi hindi ganun kalalim boses na tsaka madaling pasukan kasi melodic siya. Naging pa nga, team song ng Mentos eh. Diba? So yun. Pero pagdating nung gabi, dumating yung vokalista. Okay. Siya pa rin kumanta ng Machine Head, sumasabay lang ako. Tapos ako kumanta ng Big Me, hindi na siya. Wala. Hindi siya nakapag-practice eh. Okay. Ang nakakatawa pa yun, nasa stage ako,
hindi ko kabisado yung lyrics, hindi ko alam yung hindi ko kilala yung Foo Fighters, hindi ko alam yung Big Me na music. Oo. May isang babae nanonood, kabatch namin, kumakanta. Okay, Siya okay. kumakanta, ako, hindi. So ano yung sabihin ginagano? Tinatapat mo yung Hindi mic sa naman, kanya? parang sinasabayan niya lang ako, nakukuha ko yung lyrics. Wait, maganda yan maganda yan. Kasi pag nasa stage ka, ano talaga, kanya-kanya na diskarte din yan eh. Tama. Nagigets ko siya kasi matagal din ako nasa stage eh. So, alam ko yung sinasabi niya. Minsan pag nakakalimutan na, titingin ka lang dun sa dun sa isang tao na kahit katunog lang bumabalik sa'yo eh. Oo. Diba? Ba, nakalimutan mo na, tapos nakita mo siya parang katunog lang pero hindi talaga yun yung biglang babalik Yung siya sa'yo. yung buka lang ng bibig. Oo, tapos Tsaka, babalik na. Ang maganda lang kasi dun sa Big Me, halos pare-parehas yung nila. Yung lyrics. So, tapos ganun din yung melody, di ba? So, guys, nasa Spotify after this yun, baka gusto nyo pakinggan yung mga yan. Yung lahat mga binanggit namin, lalo na yung mga local artists, balikan nyo, i-search nyo sa Spotify or yun. Sa Spotify nyo na i-search. Mas maganda kung nasa premium kayo para nakakatulong tayo sa kanila, guys. Okay, anyway. So, after that, na nagbabanda ka, kailan, gusto kong malaman yung medyo malayo yung biyahe. Kailan ka talagang parang epiphany sa'yo na parang isang araw, ang sarap pala sa stage. Alam mo yun? Bawat isang performer kasi may ganyan eh. May ganyan siyang feeling. Ako, share ko lang, na ang gustong-gusto ko sa stage. Pag nasa baba ako ng stage, nanonood ako sa taas, ayoko dito eh. Gusto ko dun ako sa taas. Iba yung feeling. Oo, pero nung nandoon ka na sa taas, lumalabas yung pagiging introvert mo, parang gusto mo lang malusaw. Ganun ako eh. Parang gusto ko na malusaw sa stage. Minsan kasi pag nasa stage ka, halos wala kang makita eh. Lalo na pag marami yung yung ilaw. Ayan, tapos Hindi, nakatutok sa'yo. Wala kang Maganda yung makikita. maganda yung first appearance mo sa stage. Ako yung first appearance ko sa mga performance na ganyan. Talagang wala. As in, ang liliit ng amp. Alam mo yung parang bring your own instrument. Tas parang walang platform. Kalibel mo lang yung mga nanonood sa'yo nasa stage. Parang siya. Parang birthday yan lang na garage band lang na gano'n. Yun yung mga unang sampa ko na walang ilaw, walang kahit tapos nandun ka lang sa gitna, tapos nagiinuman pa yung mga nanonood, supposedly nanonood pero hindi nanonood. Tapos parang ganun yung ganun doon ako nagsimula eh. Pero may dumating yung point na kahit ganun, may isang pagkakataon na parang ang sarap nito. Parang gusto ko tong ulitin. Kailan nangyari sa'yo yun? Yun yung Yung gabing high school na yun. Oh, Okay. kasi before pa nun, during practice, may nakakasabay kami lagi mag-practice din. Teka muna, practice ng banda to. Oo. Saan yan? Yung sabay Bliss. Teka muna. Mayroon bang practicean sa Meron. Bliss that time? Hindi mo, alam ko, tumagal yun eh. Ang dami nagpa-practice na banda. Saan nun. bandang lugar? Ano ba Bliss yun? Alam mo yung tapunan ng basura? Yung doon lang. Hindi ko yata inabot yun. Yung may paakyat. Oh, may paakyat. Doon lang, Oo. meron doon. Ang tagal yun. Talaga? Talaga? Hindi ko One- inabot yun. Magkano ba? Hindi ko alam kung 150 Mga ganyan or yan eh. 100 ganon. Ano na yun? Kasi ang natuklasan ko yung band rehearsal studio kila Ambo, kila Pultak, college na ako eh. Pero yung Bliss talaga, marami nagpa-practice doon. Okay. Kaya ako gustong yung ipurso yung yung music. Okay, sige. Maraming kasi akong nakilala. Simula nga nung practice namin na yun, lagi kami may nakakasabay na banda. Kasi may pila yan eh. Either mauuna sila or Schedule. kami yung mauuna sa kanila. That Di ba time, ako hindi sa ulit sa schedule? schedule. Walk in. Unahan talaga? Unahan. Pagpunta mo ron, dalawang banda pa naghihintay, uwi ka na. Uwi ka na. Tapos merong mga kupal-gumpal, sorry may mga ibang banda doon na parang may kaya. Tapos nakita nila, ikaw ang naghihintay. O open hour nila yan. Minsan 2 hours, 3 hours. Tapos ikaw nakaabang ka, last song na nila. Hindi, nag-extend yan, 1 hour pa. Tatanungin mo yung bantay, ano oras matatapos yan? Last song na yan. Para din parang computer shop yung, ang yung tamang tatayo na kayo kasi papasok na kayo. studio dati. Extend sila eh. Iba talaga yung buhay. Kasi hindi buhay naman rock. schedule eh. Sige, tapos. Naging tropa namin yun. Binansagang Wolfgang ng ng Fort Bonifacio High School. Sino to? Hindi ko matandaan yung mga Acid pangalan. Cake. Negro yung mga basta ang natatandaan ko, yung vocalista ba nila o drummer nila yung negro, taga West din. Okay, kasi meron akong kilala dyan, gitarista si Chase. Acid Cake. Kilala ko yun, Acid Cake. Oh, si yun. Chase. Sila yung bumibira ng Arise. Hindi sila. Hindi ba sila? Iba yun. Iba ba sila? Wala. So, ayun. Anyway. So, kasi that time, yung binabanggit mo yan,
narinig ko yung pangalan ng banda mo. Ano yung grupo mo nun sa college? Yung banda ko? Oo. Bertong Pugad College. Bertong yan. Pugad, yan. Bertong Pugad, ano yan, para siyang organization. Wag na nating banggitin yung organization. Medyo medyo ibang level yun. Anyway, grupo ng mga banda, masaya yung community. Masaya yung community ng mga banda. Nandun yung competition, pero hindi kami umaabot sa punto na magsusuntukan. Hindi. May competition, mararamdaman mo yung tension before ka, stage ang battleground. Stage ang battleground. Pero pag wala ng stage, tropa-tropa. Tropa-tropa. Oh, kumbaga parang hindi nga tapos ang lupit kasi, ang definition sa'yo ng tao, hindi ikaw as individual. Once na na-associate ka doon sa pangalan ng banda mo, banda na yung banda binibigyan na. sa'yo. Tama. Di ba? Tama. Pangalan Kasi na ng naalala ko banda yung mga yung tropa ko, katulad ni Ricky. Nude. Uy, si Nude. Rico, di ba? Ganon, dumidikit siya dun. Si, let's say, parang, si Chris Curfew. Yan, gumaganon yan yun nga, si Chase Acid Cake. Ganyan, di ba? So, dumidikit yung banda Ang nagiging apelido mo yung pangalan na nung banda that time. Sige, go. Masaya yun, masaya. Saan na ba tayo? High school. Yun nga, Yan na tumatak nga, yun. naging barkada mo sila. Nung tumugtog, tapos nung tumugtog na kami, yun nga yung may sumasabay na na nanonood lang. Okay. Sabi ko parang masarap. Tapos, so high school, marami tayong naging nakilala na hanggang college. Okay. Naging tropa na. Pagpasok ng college, bumuo ako ng isang banda, pero ayoko nang balikan nyo kasi hindi maganda. Hindi naman sa hindi maganda, pero maganda naman, pero di ko alam Ako Di ko alam ba't ako napakanta ng Wolfgang Hindi, ako ang pananaw ko dyan, Noipi, masarap ding balikan kahit na nakakainis. Kasi kung hindi mo siya nadaanan, hindi ka ganyan ngayon Oo, tama. Diba? So, pero tama ka, minsan hindi ko rin mabanggit yung pangalan. Kasi ako, inisip ko, ba't ako kumanta ng Wolfgang? Ba't ako kumanta ng Nirvana? Ako nga nag-show band Kang-asya tapos mata ng Diyos pa kinanta ko. Ako nga, hindi, wag niyo ako i-bash tungkol doon sa sinabi kong show band. Meron akong kabanda, nasa show band siya. Tapos ako din naman nag-show band din ako. Ang gusto ko lang sabihin, nung time na yon kasi, meron kang identity. Tapos parang because of this group or parang linya ng mga tao, na-impluwensyahan ka na, tugtog tayo nito. Sabi ko, sige, katuwaan lang. Buttercup nga Nalala ko, Buttercup. Tapos, Tumugtog ka ba sa amphitheater dati? Show band? Oo naman. Show band? Hindi Akala ko show band Kala ko ikaw yung Hindi kasi pag show band kasi dati, pag banda-banda ka, pag nag-show band ka, pera. Yan. Ganito yan. Ganito yung kwento ganito. So, parang, subukan natin ganito, tapos ganyan. Biglang parang, meron pa nga kami yung so good to be true. May ganun pa kami. Yan, tapos maya-maya nag-ano na kami. At first I was afraid, I was petrified. Hindi. Yung original. Yung I Will Survive. So ganyan. And then later on, parang, sige, sama-sama ka lang. Mamaya nabibigyan na ako, parang 500 pesos. Yan, sabi ko, bakit? Yung pala, nag-i-ensayo na kami, mag-audition. So napasama ako dun ngayon, nabitawan ko yung grupo ko na yun talaga yung tugtugan namin. Tapos napa-audition ako doon. Pag-audition ko doon, yung biyahe barko. Ganun pala yun. Doon pala pupunta yun. So, pagdating doon, yun na, ibang mundo rin. Ibang mundo. Sabi ko, hindi ko to linya. Pero ang hirap Ang hirap. Saludo ako sa mga sumushow band. Saludo ako sa mga biyahero. Ang hirap doon nun. Pero yun nga lang sinasabi ko. Nung na-realize ko na dito papunta yung mga kasama ko na to, sabi ko, inamin ko sa kanila. Nagiinom kami nun. Sabi ko, pre, hindi ako para dito. Balik ako doon. Galit na galit sila, syempre. Kasi nga, kumbaga alam na nila na sasampa ka na kasama nila. Tapos parang bumitaw ka. Tapos, yun. Pero eventually, nung na-realize ko na yung pera, bumalik din naman ako. Pero hindi na sila yung kagrupo ko. Ang hindi ko lang nagustuhan doon kasi, obligado kami sa harap ng manager pag nag-audition, naka-leather jacket. Di ba? Tapos, pinag-eyeliner pa kami, guys. Oo, naka-eyeliner pa. May fashion statement na, kami, parang Bon Jovi cover band kami. O kaya, ano ba tong isa? Yung Scorpions. Kasi nga, long hair, trash yung damit niya. So, parang ganun kami pumorma, mga Guns N' Roses na na mga tugtugan that time. Tapos, hindi naman yun yung image mo. Tapos, parang bigla ka na lang napasuot. Nag-pictorial pa nga, nakakatawa. Kasi,
Yun na pala yun, papunta na pala yun dun sa ano, yung sinatawag na parang repertoire, portfolio something, parang set card na parang pang-apply. Naalala ko doon pa nga sa may TAF kami, agency talaga. Tapos nagulat na lang ako, sabi ko, iba, parang ang bilis ng pangyayari. Tapos ano to? Magbabarko na ba ako? Hindi ito gusto ko eh. Gusto ko tumugtog sa amphitheater eh. Parang ganon. Gusto ko tumugtog sa ano, sa malaking stage ng SummerSlam. Parang ganon. Pag bata ka pa kasi, ang habol mo, tugtog talaga eh. Oo, correct. Tugtog. Correct. So, yun yung isa sa mga kwento ko sa akin. So, sa'yo naman is, yun, parang sabi mo nga, napasama ka sa grupo na yun and then... Yung first band ko, mga classmate ko, yun nga, hindi ko alam bakit napakanta ako ng ano eh. Ng Wolfgang. Oo, kahit sarili ko, nakakaya yan. Tapos, nag-iba ako ng banda. Si Taning, ewan ko, alam ba wala na si Taning. Bahista ko si Taning. Tapos, si Taning, ang matagal ko talagang kabanda yun. Sa kanya. Talaga? Talaga? Kasi bago yung Bertong Pugad, banda na kami ni Taning. Tapos may isa akong pangalan gitarista. niya, no? Taning, no? Pero ang totoong pangalan niya, Anthony, di ba? Ryan Anthony. Anthony tunay niya. Pero ang pangalan niya, Taning, di ba? Parang, di ba? Ang angas. Ayun yung sinasabi kong community before na yun. Kaya lang, yun, ang dumali sa kanya, bass lang talaga, di ba? Hit and run. Hit and run. Anyway. Tapos, sige, tuloy. Ayun, basta si Taning, si Alvin, ako, tapos si Michael. Okay. Hindi ko alam paano ko nakilala yung pumalit kay Alvin na gitarista. Basta ang alam, matandaan ko, yung kapatid niya nakausap ko sa terminal sa Landmark, Park Square 2, terminal ng jeep. Ayala Pateros. Inabot. Park Square. Hindi niyata niya inabot yung lumang Park Square 2. Yung mga nakikinig comment po kayo dyan kung inabot. Lumang Park Square 2. Ngayon, grabe na, ang ganda na rin eh. Anyway, basta pag inabot niyo yun, comment kayo dyan. Tapos, kung meron kayong picture nung panahon na yun, i-post nyo rin dyan. Yun. Nakausap, ang alam ko, ang una kong nakausap, yung gitarista kapatid ng gitarista ng banda namin. Parang nag-usap kami about Datos Tribe. Oy, okay. Datos Tribe. Tapos parang nabanggit niya sa akin na, uy, kuya ko, nagigitara. Okay. Kaya nabuo yung banda namin. Ang malupit nyon, pag sa sobrang dali, ang yabang ko hindi ko alam, pero sobrang nakakapakagad namin yung tugtugan ng Datos Tribe. Ang tawag dyan, chemistry. May chemistry kayo kagad. Tutugtog kami mamayang gabi, ngayon pa lang kami magpa-practice. Sige. Nakaka-relate ako dyan. Sige. Tutugtog kami mamayang gabi, ngayon pa lang kami magpa-practice. Okay. Tapos yung drummer namin yun, napalitan na rin. Ang nakuha naming drummer, sa kakilala rin na drummer. May banda kaming nakilala, tas drummer siya, naging tropa namin. Mag-drums ka na lang sa amin. Sabi niya, anong tutugtugin? Datos Tribe? Di ko alam yun eh. Inabot mo na, Datos Tribe? Hindi pa. Parang hindi ba? Pero parang naririnig ko rin po. Okay. Papainggan lang namin yung kanta ng araw na yon. O kaya ngayon, bukas pa-practice kami kasi may tugtog bukas. Anong tutugtugin natin bukas? Ang madalas namin tinutugtog is A, E, I, O, A. Ano ba pamagat yun? Yung ABCD, ABC, yung NIC. Oo, yun. Tapos yung utang na naman. Utang na naman. Kasi legal ka magmura dun eh. Sa correct. Tama. Kasi may part pero yun malalim na, may part yun na utang na naman. So pag binilisan mo, utang na naman, di ba? So, pero ano yun, malalim yung message nun. Tapos, ang memorable yun, yung unang tugtog namin yun, ng utang na naman, yung sa, nakalimutan yung pamagat yung sa NIC ABCD. Nakuha ng drummer namin. Okay. Tapos nung pangalawang tugtog, tinawag kami. Hindi ko kuha yung palo. Buti na lang may mga banda dun na tropa. Alam mo yung palo. So yun na. Iba yung pumalo. Iba yung pumalo. Pero after nun, pag tumutugtog na kami, yung pa rin yung drummer pa rin namin. Si Kulit. Shoutout Kulit. Ang kabatch nyo, grupong Pendong. Hindi. Grupong Pendong, ano na yun eh. Mas una pa. May ano na sila. May Pula, di ba? Pula. Hindi, bago ba yun? Yung grupo na yun? Or Pointed Circle? Sino ba yung mga kabatch nyo doon? Hindi, nauna na sa amin yun. Nasa music scene na sila. May mga album na sila nilalabas. Pointed Circle, ang alam ko, Pointed Circle, taga West. Si Ray. Taga West sila. Yung nagko-cover ng Rage. Mga sila Kumembo? Oo, sila... Hindi, Isrembo pala, Isrembo.
Kasi nagulat ako yun, napatambay ako sa Isrembo yun, tropa. Tropa niya yung mga ano yun. Sabi ko, tropa mo yan. Ano yung Rage Against the Machine lang yumak yan ng pamantasan yan. Pamantasan pa dati. Rage Against ng pamantasan yan eh. Nalimutan ko yung first name niya. Pero Hindi ko sila kilala si ng Beltran. pangalan. Beltran yung apelido niya eh. Si Toots. Si Toots. Correct. Hindi pa sila. Hindi pa ba sila Hindi yun. Pero alam ko siya yung grupo na yun eh. Ang nagre-reach grupo niya is Sepultura. The reason why na nagsisepultura sila, magaling lang talaga sa crawl yung vocalist. Pero pag yung papatirahin mo na nung lyrics, yung ganda, medyo ano na. So yan yung mga kabatch mo doon sa yung tira na yun. Kailan ka na-convert? Kailan ka nagpalit ng genre para maging rap? Siguro tapos na ako nung college yun eh. Pero sumasama pa rin naman ako sa mga pag may mga sa banda scene. Event ng rap. Hindi, nung panahon ng banda ko, college ako. Meron pa rin naman akong sinasamahan. Yun, yung kumpare ko, si MC Paul. Okay. Yun. Ayun, isa naman sa kilalang MC rapper ng pamantasan ng Makati yan. Pag may nakita kang naglalakad na all red, matik siya na yan. Si MC Paul. Tapos, nabalik ako sa pagrarap, may asawa na ako eh. Okay. Kasi pumutok naman na yung panahon ng rap naman na, ng Republican. Okay. Hambog. Narinig ko na yan. Yan. Hindi ko narinig yan. Araw-araw naririnig ko lalo na yung Republican tsaka si Hambog. Paano ka tumagos dun sa eksena? I mean, So from banda, di ba? Teka lang, bago ako tumalon dun sa pagrarap, nung band, yung di ko makakalimutan, ako nagtatayo ng banda pero ako yung napapatalisik eh. Pareho. Meron akong same story. Meron akong kwento rin dyan. Hindi ko alam na tutugtog sila sa Slapshot. Tutugtog sila, magpo-front Nag-front act sila sa Slapshot sa unang concert ng Slapshot sa pamantasan sa amphitheater ginanap yun. Alam ko yun. Nagkagul pa nga dun eh. Si Ambo ang nagpaano yun eh. Hindi ko alam kung kilala mo si Ambo. So, wala akong alam nun na tutugtog yung Slapshot. Nakita ko lang si Toots. Sabi ko, Toots, anong meron? Tutugtog Slapshot. Kasama ko pa siya yun eh. Tutugtog Slapshot. Sabi ko, sinong Ano yun? Magjowa na kami. Okay. Sabi ko sa kanya, pasok mo naman ako. Wala akong ticket. Iyan ka. Tawagin natin si Ambo. Oo. Alam ko yun. Yun na. Nandun na ako, tumutulong para, tumutulong din ako dun sa kanila, sa staff nila. Tapos nung tugtugan na nung front up, nakupo ako sa audience. Okay. Puta, tinawag yung pangalan ng banda ko. Nino? Berdong Pugad. Nino, sino tumawag? Yung pagtutugtog, yung MC. Okay. Umakyat. Putang ina, sila pa rin to Okay. Wala, parang, andun pa rin din, andun si Taning. Sila. Okay. Ang nadagdag lang yung kapatid nung gitarista. Naalala ko yan, batang-bata pa Tapos, ako ang tinugtog nila yun is buhay pa si Taning eh. Blink. Okay. Tayo na habang tinutugtog, sabi ko, putang ina ako nagbuo nito Bakit na ako dyan? Kasi nung tinawag yung pangalan, nagulat ka, hindi ka kasali. Wala audience ka lang Hindi ko alam sana. nga na nagpa-practice sila eh. Okay. Kasi parang nag-sem break. Hindi ko alam na during sem break, nagpa-practice pa pala Tumutuloy sila. sila, Wala naman kumakausap sa akin eh. Oo. So, parang ang akin, ang kwento ko dyan, sabi sa akin, may magse-session lang na, na gitarista. Oo, tama, gitarista. So, sige. Tapos, mag-aaya ako ng practice. Lahat sila hindi pwede. Hindi kami pwede. Hindi okay. Tambay ako doon sa pinagpa-practicean. Pumunta ako doon. Pagdating ko doon, sabi ko, andyan silang lahat Sabi, ano silang lahat? Silang lahat. Ikaw lang wala sa loob eh. Tapos bigla sabi ko, ba't, anong ginagawa nyo rito? Sabi, hindi, ito yung session band na sinasabi ko sa'yo. Parang project band lang. Sabi, okay. Tapos, panay-panay yung gig ng project band. Yung kasali ako, hindi na nag-gig. So sabi ko, ang galing nung diskarte ninyo. Project band. Oo, kunyari project band, pero ang totoo, tinanggal nyo ako. Pero ganun din ako din nang bumuo. Okay, tapos, doon na nag-spark yung sabi mo, hindi, magsusulo na parang, ako. Parang, doon na yung, wala talaga akong buhay sa banda. Pareho tayo, nag-solo din ako doon. Tama, ganun din, rin ako. Pareho tayo ng kwento, nakakatuwa. Rin ako, leave of absence din ako sa pagbabanda nung time na yun. Ang nakakatawa doon sa kwento, ako yung nagsusulat eh. Ako yung masigasig magsulat. So meron kaming parang 5 or 6 songs na every gig namin, yun yung tinutugtog namin plus siguro 1-2 cover songs. So nung ginawa ko,
pinagamit ko sa iba yung mga kanta ko. Galit na galit yung mga kabanda ko. Bakit? Kasi ginagamit nila doon sa project band nila. Yun. Tapos sinasabi nila na they're also parang they also own the music. Di sabi ko, di gamitin niyo yung music, huwag niyo gamitin lyrics. Akin yung lyrics eh. O di ganun na nga, tumutugtog sila ng same chords, same melody. Hindi nga lang nila May magamit lyrics. yung lyrics. Hindi ko kumukonek. Hindi ko kumukonek kasi aking lyrics eh. So, yun, isang dahilan siguro kung bakit nagalit din yung isang kabanda ko noon. Kasi sabi niya, ba't mo binenta? Sabi ko, hindi ko mo binenta. There's no such thing as binibenta yung intellectual property Parang itbulaga yan. Pag ikaw ang nakaisip niyan, sa'yo yan. Diba? So, uy, bigyan mo ng tubig si sis. Or Coke. Nasa mid. Ayan. Tapos, yun na nga, balik ako doon, no? So, nagsulat ka na ng sarili mo para Sa sarili ko na rin. sarili mo na, pero hindi na banda yung format. Hindi na. Pero pag nagra-rap ka, ano yung background mo? Banda pa rin or Hindi, beat na talaga, Beat na, beat. beat na talaga. So balik doon na tayo, pumunta na tayo doon. So pag nagsulat ka na ng beat, magsusulat ka ng lyrics, paano yung proseso? Lyrics first bago beat? Beat muna bago ano. Okay. So paano kailangan may producer ka muna? Wala eh. Ang ano pa nun, download lang ng beat. May mga free beat naman sa na mada-download. Tapos hanap ko ng recording studio na mga pagre-recordan. Pero dati, natatandaan ko, nagre-record pa ako talaga dun sa tape eh. Saan galing beat? Ganun din. Nahanap ko Kadalasan lang din. sa DJ. Okay. Yung mga mobile DJs. alam ko yan. Marunong silang mag-mix DJ, nun eh. Yun, kadalasan ganun. Okay. So baka gusto mo, guys, ito baka the birth of gusto mo i-produce ka namin. Gawa ko ng ilang backtracks, di ba? Backing tracks. Kaya lang hindi ako solely beat influence. So parang banda, backtracks, tapos meron ako inalok sa'yo hindi pa tayo Oo nga eh. Yung Hindi pa namamaterialize yun eh. actually yun yung sinulat ko para sa West Philippine Sea. Sumisegue sumisegue. Siyempre dahil ito po ay Independence Day special. Tanungin ko si Noe P kasi lately one of my recent na nasulat is yun nga yung Alay ang title. And kung naririnig niyo po yung intro nitong podcast natin, yung music ng intro and outro, ang title po nun Alay. So sinulat ko po yan kasi na-inspire ako dun sa West Philippine Sea issue. Narinig ko kasi sa ABS-CBN, sabi nung reporter, kasalukuyan pong binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang mga isla ng China. Sabi ng ABS-CBN, if you listen carefully to that video na pinost ko po sa Facebook, yun po yung exact word nung reporter. At sinasabi po doon sinasabi ng reporter na lumalapit tayo sa mga isla ng China. Binabantayan natin yung mga isla ng China. Which is, ba't mo naman logic, ba't babantayan ng yan? Ibabantayan niya, siyempre, yung kanyang teritoryo. Pero sinasabi na ng media, baka yun lang, baka isolated case lang to sa ABS-CBN. Pero yun yung sinabi ng ng ABS-CBN, sinabi na ng media, kinukondisyon na niya yung Pilipino na itong isla na to, sa China na. So, balik, yun yung gusto ko itanong ngayon sa'yo regarding additional that. lang. Sige. Nagtrabaho ko sa isang trucking company. May na-hire kaming truck driver. Nagkwento lang na yung kiniklaim ng China na lupa sa atin talaga. Totoo naman. Binenta lang talaga. Sila yung nagtatambak ng lupa. Talaga? Yung mismong trucking company na yun yung nagtatambak ng lupa doon sa may Chief Isla? Kaninong kumpanya? Kanina. Sino daw may-ari? Hindi ko alam yung pinanggalingan nila kasi parang nagkwento lang ganun. Kinakausap ko sa dati kuya. Drive ganun nga nag-atid kami ng lupa. Tinatambak doon sa isla na yun. Tapos sa China yun. Yun yung sabi ng driver. At nagbenta. Sige, baka maging biglang baka mamaya maging controversial to natin. Baka sabihin asa yung patunay mo. Marites lang to, Marites. Pero ito masaya kasi dapat pag-usapan siya. Hindi naman po masama na pag-usapan natin yung West Philippine Sea. No? Sa tingin ko hindi naman siya parang bad thing na
as a regular, as an ordinary citizen, hindi naman masama na pag-usapan mo yun. Kasi bayan mo rin to di ba? Speaking of this Independence Day special, natuwa ako nung sinabi mong mag-guess ka kasi isa sa mga heroes ko in terms of music nga is si Francis M. I have songs, I have compiled songs ni Francis M na nagtatakel about nationalism and patriotism. Yung pagmamahal sa bayan. And nakakatuwa, sabi ko nga sana kung ako man maging artist din na ganyan, no. Civilian siya ha, pero pinarangalan siya ng military honors nung namatay siya. Nag 21 gun salute. Nung nilibing siya. Tiniklupan siya ng watawat ng Pilipinas ng Army. And also, binigyan siya ng tinatawag yung Military Merit Commendation Medal na binibigay lang sa isang sundalo, tapos ito binigay sa kanya sa civilian. O kasi ganun katindi yung naging epekto niya para sa Pilipinas. Although meron siyang mga sinulat na kanta na the typical artist, merong love song. Merong song about kung ano man, 'di ba? May mga kababawan din naman. Pero most of his song na pinaglaban niya, malalim yung dinala niya. Tungkol sa bagay na yan, kukunin ko yung yung idea mo sa bagay na yan. Meron ka rin bang mga although alam ko kasi kilala kita alam ko na merong ang malalim na pinagugutan din, di ba? Pero would there be a chance or meron ka bang mga sinulat din na ganun din ang inspirasyon, parang mala Francis M din na makabayan? May isa akong kanta. Download beat lang Okay. Ang chorus niyan kasi yung balita ng asin. Okay. So, ngayon nire-repaso pa namin para maging original. Namin, meaning may kasama producer ka? may kasama akong kasama ko sa trabaho. Nagko-collab kami ngayon. Tinatrabaho na para maging original na yung beat para maging sa amin na talaga. Okay. So, aside from that, meron ka bang mga songs na pwede nating sabihin na ini-endorso natin na pagdating sa araw ng June 12 or ngayong June, ito yung mga pakinggan ninyo or ito yung mga baliktanawan nating mga kanta? Meron ka bang mga ganun? Yung pinapakinggan ko kasi love song siya pero tungkol sa sa digma. Hindi natin masasabing digmaan pero kalayaan pa rin pinaglalaban. Sino ito? doon. Anong title ng song? Tsaka anong... Sana. Alam ko buklod ang kumanta tsaka Sana sa tuwin ay kapiling kita. Alright. Sa paglikha ng mga awit. Oo. Nasa YouTube yan. Correct. Tapos Rosas ng Digma. Uy, malalim yan. Ano yan? Parang influence ng yan. Pag gusto kong mag-love song na maging patriotic, doon ako pupunta. Pero yan may issue din dyan Pero yun nga, anyway. So, pero hindi rap yung sinasabi mo, hindi siya rap. Hindi. Halos wala akong masyadong naririnig na tungkol parang ganun. Kaya pagdating sa ganun makabayan thing. Oo. Yan, yung lalo na yung sumikat yung kay Noel Cabangon, alin doon? yung Panapanahon. Pwede. Akala nila simpleng love song lang yan, pero kung hihimayin mo yung syempre, yung environmental and yun. With Tatsulok. Tatsulok. Buklod is the band of Noel Cabangon. Tatsulok. Yeah. Ang original po niyan si sila yung grupo ni Noel Cabangon, yung Buklod, hindi po si Bamboo, ni Revive lang yan. Ikaw, Kebs? Kung di ko alam kung tinuturo pa rin dito sa Pilipinas sa school yung meaning ng Tatsulok Kasi nung high school ako tinuro yan kaya nasa social studies naman talaga yan. Wag ka lang talagang yung kumbaga walang proper guidance kasi pagka hindi ka na-guide ng maayos niyan, ayun na. Merong merong maling pagkakaintindi. Pero totoo naman kasi ang Tatsulok is ang kabuhayan natin ang estado ng estado ng lipunan which is yung nasa taas yung konti. Baliktad. Tama, correct. Mataas, mga mayayaman, konti. Tapos yung medyo sakto lang. Tapos yung pinakababa yung class A, talagang B, C, D, and E, ganun siya. Tapos yung sinasabi ng song, baliktarin mo yung Tatsulok. Para katulad mong dukha yung nasa tuktok. So parang socio-communist. Kasi parang pumutok ang Tatsulok is martial law. Yun yung era na yun. Yun yung era na yun na lumabas yung mga ganung klase ng mga song. Yan. Ikaw, Kebs, meron ka bang mga songs na related sa parang yung independence?
Yung bandang Dicta License. Okay. Isa rin yan. Yan. Ano? Yun lang napapakinggan ko. Anong Di ko song particular? Hindi ko na kabisado yung mga title eh. Kasi tagal na rin. Alam mo ba sa Urban Dub, yung Alert the Armory? Eh, Ano siya? Iba rin yung iba rin dating sa akin nun. Although, hindi ko alam kung ano talaga yung reason kung ba't nila sinulat yun. Pero, Pakinggan ko yun, hindi ko pa napapakinggan yun. Alert the Armory. Oh. Ang alam kong may second meaning is Wolfgang, Alin? Serve in Silence. Serve in Silence, correct. Yung buong lahat nung kanta doon sa album na yun, may meaning eh. May pinapatamaan or may gusto silang Ano yun iparating. para siyang parang protest in silence yung kanyang yung meaning ng Serve in Silence na yun eh. Sa akin para sa akin hindi ko sinasabing sila yung nagsabi no. Pero parang late ko na nalaman yun na ganun eh. Na, parang may nabasa yata akong marinig. Yung Totoo ba? sa Semenilin Yun, may... yung isa sa favorite songs ko ng Semenilin yung yung Semenilin mismo. Yung Semenilin mismo, ano siya parang Rage Against the Machineries din yun. The Machines din yung kwento nun eh. Pero it's more of parang, yun nga, parang, I don't know. Depende sa pag-interpret. Pero pinakamalapit na para sa akin speaking of rap and Francis M, yan yung Watawat niya, number 1. Yung Watawat. Kasi pag narinig ko yung kanta ng Watawat, sa akin naghahati pa yung isip ko between ano ba talaga yung June 12 eh. Is it the Independence Day of the Philippines or the Day of the Flag? Babalik ko yung sa tanong sa'yo. Malaya na ba talaga tayo? Yun nga eh. Kasi kung Independence Day ang pinag-uusapan, after ng kalayaan from the Spaniards, kahit naman sino tanongin mo, hindi naman yun eh. Di ba? Dumating pa yung Hapon, dumating pa yung Amerikano, dumating pa yung Hapon. And now, tingnan mo naman kung, di ba? Pero, yun nga, kung sa June 12, kasi tayo dito sa Pilipinas, I don't know kung alam nyo to May 28 is the Flag Day of the Philippines. Okay. May 28. May 28 talaga yung pinaka-unang beses na winagayway yung design na yon ng flag natin, May 28, 1898. And then fast forward to June, nung pinasinaya na nga sinasabing independence from the Spaniards, yun yung nadeklarang araw. Ayun yung kay Emilio. Oo, yung kay Emilio. Pero yun nga, ang para sa akin kasi, yung yung June 12 is hindi, para sa akin hindi siya talaga Independence Day. Binigyan ka ng karapatang magkaroon ng republika, pero para kang puppet government still. Kasi kung babasahin mo naman kahit sino talaga lahat ng nagkwento, tsaka kung saan naman talaga lahat galing yung yung storya, lumalabas. Oo nga, Philippine Republic nga, pero merong may nagko-control, di ba? Not until after Commonwealth na parang wala na, pero meron pa rin. Mahirap kasi diskusyon yan eh. Oo. Mahirap diskusyon yan. Pero baka marami tayong makaaway rito eh. Hindi, okay lang yun. Para nga pag-usapan yung yung podcast para sa natin akin kasi, hindi ko tinuturing na bayani si Sino? si Emilio Aguinaldo. Sa bagay na yan. Hindi ko rin siya tinuturing na unang presidente. Ako Hindi siya. 80-20. Ako 80-20. 80% para sa akin is just an ordinary revolutionist ba ang tawag doon? Or revolutionary? Revolutionaryo. Revolutionaryo, parang ganun. Nawawala tuloy ako. Pero ang sinasabi ko, 20% naman na pwede. Pero majorities lumalabas. Ordinaryo ka lang din na general eh. Nagkataon lang na pumabor sa'yo yung mga advisors eh. Pumabor sa'yo yung mga may kapangyarihan na ikaw ang bitbitin nilang kandidato eh. Ganun ko siya nakikita Kasi meron akong kaibigan dito, rock and roll na Marines to. As in, retired na siya. Pero galit na galit siya kay Andres Bonifacio. Galit na galit siya kay Andres Bonifacio. Ano daw yun? Traidor daw, bakla, mga ganun yung lahat ng sinasabi niya about Andres Bonifacio. And para sa kanya, ang the best talaga si Emilio Aguinaldo. Balikan natin yung history. Between the two, tuta ng Espanya si Aguinaldo. Di ba? I mean, taga-kolekta siya ng buwis ng gobyerno ng Espanya. Ang alam ko talaga, base sa nabasa ko, na research ko, si Emilio Aguinaldo talaga ang nagpapatay. Totoo naman. Sa magkapatid. Totoo naman. Tsaka sulsul din yun ng mga advisors eh. Kasi kaya niya pinapatay, alam niyang hindi niya kaya si Andres Bonifacio. Kaya lang naman siya napunta sa Katipunan dahil kay Bonifacio eh. Kagaya ng Intramuros. Oh, yun. Malalim yan. Intramuros. Malalim. Sino ba yun? Alam mo ba yan, Kebs? Parang Spanish yung nasa loob ng Intramuros. Ito, totoo yun. Spanish. Tapos kukubkubin nila, di ba? Pilipino
nakapaligid na. Pero tropa ni tropa ni Bonifacio yun. Susugod Sila tayo. yung frontliners. Parang susuko na dapat yung Spanish nyon, Spanish sa Pilipino. Ang nangyari, itong si Aguinaldo, Hindi sumuporta. hindi, ang nangyari nyon, sa Amerika sila sumuko. Hindi, yung gera na yun, yung labanan na yun mismo nung gabi na yun, susugurin ang first line of offense ng... Kasi wala nang makain, wala nang mainom mga sila Bonifacio. Tapos, para tuluyang bumitaw ang mga Espanyol sa Intramuros, bababa sila from... Kasi makikita mo yung makikita yung mapa. At totoo to pumunta ka ng Sangli, kita mo yung kita mo yung MOA. Pumunta ka sa MOA, which is kahilera lang ng pier ng Intramuros. Makikita mo rin yung Sangli kung nasaan sila Aguinaldo. And kung babangkain yun, 2 oras yung sinasabi. Kasi pag pumutok nga Quitis, kita Yun yung sinasabi ng mga historians. Ang nangyari, hindi tuluyang humina. Nakapag-reinforce yung mga Espanyol kasi hindi pumunta si Aguinaldo. Kasi ang thinking ni Aguinaldo, makikredit yung win na yon kay Bonifacio. Pag na-credit yung win kay Bonifacio, hihina siya in terms of politics. Parang ganun yung kwento. Anyway, sige, that's for another topic. So, ibig sabihin itong season 1, babalik si Noemi sa season 2. Ito lang natin, opinion lang po namin to Batay lang sa kaalaman namin. Kung gusto nila tayong Iba yung i-bash, di maghanap kayo ng ibang podcast. Iba yung nalalaman nila. Kasi nagsusupport dun sa sinasabi natin. Oo. Panoorin mo yung yung... Tsaka galing din naman sa mga historians yung mga sinasabi natin. Kasi panoorin mo yung pelikula ni General Luna. Pero yun hindi tapos siya... idugtong mo yung... may creative license yun Meron. Pero may part talaga doon na totoo. Maganda pag nanggaling mismo sa mga historians. Like kila Xiao Chua, shout out sir. Kay... sino to? Yung nagsusulat tungkol kay Jose Rizal. I forgot the name. Pero professor din siya. Tsaka so... Pero yung Luna naman na yun, ginawa yun nung may consult talaga sila sa may mga consultants talaga. Sila sa historian. Parang dugtong-dugtong kasi yan Kay Bonifacio na kay Robin Padilla. Tapos yung grupo nila yan, yung Artikulo 1. General Luna ni Arcilla. Tapos si Goyo. Si Goyo, hindi medyo tagilid diyan si Goyo kay yan Kay Aguinaldo din kay yun. Aguinaldo tsaka yan. ang totoong istorya daw niyan from the historians talaga. Triggerman talaga siya ni Triggerman siya ni Aguinaldo. Kaya sobrang taas kagad ng tiwala ni Aguinaldo sa kanya kahit kasi. Kahit bata pa Oo, pag tinuro mo talaga bibirahin talaga ni Goyo. Anyway, balik tayo doon. Habol lang last na. Sige, go. Yung painting ni Juan Luna. Okay. Na Spolarium. Parang inspired nung totoong pangyayari sa kapatid niya. Okay. Iniba niya lang yung katawan, yung... kasi yun diba gladiator yun may hinihila ron, which is si yung ewan ko kung alam mo yun yung sa Roma kasi isa sa mga sports kasi doon na pinapanood ng emperor at saka ng mga tao. 2 gladiator, warrior. Magpapatayan sila doon. So magsasabong, human sabong yun Yun. Tapos kung sino yung mga matatalo, so parang to clear the stage, hinihila yun palabas. So yun yung pininta na yun ni which is yun yung kaganapan nung namatay si si Luna, General Luna. Correct. Okay. Tapos 3 stars in the sun. Okay diba? yun, okay. Okay yun. Tapos tayo yung mga Pinoy. Parang adaptation and parang niya from Heber Bartolome. Kasi yung totoong tayo mga Pinoy, it's a song talaga, folk song. Tapos yung kay Francis M naman, syempre nilagyan niya ng sarili niyang rendition. Of course, from yung Noipi na song. Diba? Parang pag pinakinggan mo siya, may pride ng pagiging Pinoy. Bamboo. Tapos, River Maya, Isang Bandila. Diba? Akala ko dun sa yun. Hindi, kinumission yun. Kinumission talaga yun. Sa show. Kinumission talaga yun. Kaya sinulat. Pero pag pinakinggan mo, syempre, di ba? Okay, parang gano'n. Next is, meron ako dito, from Ruben Tagalog. I don't know kung kilala mo pa si Ruben. Panahon ng People Power Revolution. Bayan ko.
Okay. Di ba? Bayan kong Pilipinas. Yan. Tapos, ako isa sa mga favorite ko na narinig ko na nakakapag-trigger ng patriotism sa akin. I don't know kung alam mo yung song na Feelings, Datos Tribe. Okay. Siyempre. Diba? Pag feelings, narinig ko yun, parang iba. So, pakinggan nyo yun, guys. Mga kababayan ko, Francis M. Steele. Yan. Tapos, yun yung mga ilang mga songs na mga naisip ko na dikit sa Independence Day na pag naririnig ko yun, dagdag. Agaw agimat. Alin, anong kanta? Sabihin man nila na pwede. ako'y bata Pwede. pa. Pwede. Kasi yun pagmamahal, yung sinasabi niyo yung love about, diba? Kaya lang dahil nga bata ka, Parang hindi pa pwede. Limitation may ano ka pa, pwede ka pang masway into maling pagmamahal. Kasi yung extremism, masama rin yun eh. Diba? Pag sumobra ka, masama din yun. So, yun yung Pero okay yun. Okay yung song na yun. Nung narinig ko rin yun, bukod sa melodically catchy siya, masaya din yung lyrics niya. Tsaka pagka tinutugtog siya dati, alam mo ba na ang original na bassist nila is si Lee ng Slapshot? Oo. Ay, kasi ang alam ko si Lee is Kapatid. member ng LFS, League of Filipino Students sa UP. Hindi, tsaka kapatid siya ni Nung vocalista? Oo. Nadela yung last name nung Si Cutie, di ba? Cutie. Tama ang last name, Nadela. Cutie Nadela. Okay. Alam ko yun yung alam ko. Tapos, what else? Ikaw, baka may songs ka pa about? Songs. Parang parang na-culture siya ka sa mga pinag-usapan. Kasi compare talaga sa era natin, yung music. Iba yung lyrics eh. Ngayon kasi more on sila eh. Yeah, speaking of sa lyrics, overtime tayo pero okay lang to kasi ang saya nung kwentuhan eh. Ang saya ng kwentuhan. Ang alam kasi ngayon napapansin ko more on melody, more on music, not on lyrics. Okay lang ako doon. Yun nga yung sinasabi ko, medyo nabababawan na ako. Iba na yung audience Siguro ngayon siguro din kasi yung issue. Yung issue kasi para bang feeling ko lang dati kasi kaya dumami din yung mga tibak mag-isip. Kaya dumami din yung mga radical mag-isip nun kasi sinasali sa kwentuhan sa lamesa ng isang pamilya. Let's say, ako kasi ganun eh. Sa family kasi namin, may iba-iba ng age bracket. Tapos from kung ano yung current situation or current events, may mag-open up. Tapos pagkatapos pinag-uusapan namin. So parang at may early age tayo before, parang nagiging kasama na sa pagtanda natin. Kasi pagdating sa school, naalala ko there will be a time na ikaw ang magre-report. Meron kang cutouts pala ng newspaper. Pipili ka ng balita, i-report mo sa harap ng di ba? So, nung yun, bata ka nun, elementary. Everyday yun, iba-iba. Parang tinuturo na sa bata na maging aware ka sa current events sa balita. Sa kung ano yung balita sa bansa mo, sa bayan mo. Ngayon parang wala nang ganun. Wala. And also inilalayo na yung mga kabataan na sumausaw into those kind of topics na parang hindi ko na yun nakikita, no? Me particularly sa mga kamag-anak, sa mga bata or saan man. Ngayon tayo with regards to music, nagiging sasakyan yung music nung topic. Kasi naalala ko isang beses nakaupo kumakain kami. Yung kapatid kong bunso, nagtanong siya, sabi niya sa nanay ko, "Mami, bakit parang palaging balita yung pagpapalit ng amount ng kung magkano yung equivalent ng piso sa dolyar?" So, at an early age namin na elementary, may mga economics na. Mother ko is science and math. Expert yan eh. So, may economics na kaming topic sa pagkainan. Kumakain kami tanghalian or hapunan every weekend. So, dinidiscuss yan. So, mayroong yung reserves ng Pilipinas versus kung magkano ididikta ng World Bank na
na amount mo or value mo. Tapos yung mga utang mo versus mga pambayad mo as ganyan. So, so may mga follow-up question. So may utang po pala yung Pilipinas. Yes, saan galing yung utang namin? Yun na. O, di ba? Tapos, bigla ka makakarinig ng songs na reklamo ng reklamo, gustong maging Amerikano. Bakit po gustong maging Amerikano? Di ba? And then, nakaka-relate ka na ay, ganun pala yung So, ngayon yung sinasabi ko lang na, na buhay rock and roll. Kasi, lahat ng issue, lahat ng pinagdaanan ng isang Pinoy, may nasulat na kanta na na para doon. Not particularly rock and roll, merong rap. 'Di ba? Merong folk song na Pinoy ang sumulat kasi doon tayo magaling. Doon tayo nakaka-relate always. Pag narinig mo, like sabihin na natin mababaw lang, pero hindi ko sinasabing mababaw sila ha. Wag niyo akong i-out of context sa sinasabi ko. Pero sila idol ko sila and one of my top 5 na banda sa Pilipinas. Nung high school ako, ito team song ko yung Sayang eh. Para kaya? Correct. Di ba? Bakit? Kasi nakarelate ka sa lyrics. Di ba? Torpe-torpe ka, hindi ka naman, di ba? So, Sayang. Yun yung song mo for that. Di ba? Balikan natin yung, yung mga sitwasyong meron tayo, di ba? Parang, pag wala kang pera, lahat gusto mong, parang something. Pero pag may pera ka na, hindi ka man lang makapagpasalamat, di ba? So, anong song yan? Nakalimutan ko ang Diyos. The Woods. Di ba? Bawi Balingit. So, buhay rock and roll. Yun yung sinasabi ng program natin na expression ko siya ever since na buhay rock and roll na naman. Kasi mayroon kang team song kagad na may didikit dun eh. Katulad nun, nasa mall ako. Tapos, syempre, wala akong magkasyang damit sa akin eh. May makakasabay ka na parang pasosyal na titingnan ka mula ulo hanggang paa. Papasok sa isip, ilibing ng buhay ang mga social. So, kasi yun eh. Doon siya didig. Ngayon, ang sinasabi ko lang is, na gusto ko itanong naman sa'yo, kung halimbawa, katulad nung ginagawa ni Francis M, tsaka yung naging epekto ni Francis M sa kay Glock 9, sa Greyhounds, or sa ako as bilang nakikinig, tingin mo ba issue yung pag nagsulat ka ng lyrics, somehow maging team song to ng buhay niya or may mapulot siya out of that? Paanong issue? Hindi matatawag na issue eh. Hindi, ba, sitwasyon. Sitwasyon. Malaking yun, malaking... Hindi, sitwasyon. Bigyan kita ng example. Katulad nun, dumaan ka sa panahon na puro ka inom. Mayroon ka ba natutunan out of that? Or wala? Meron. Okay. Ngayon, let's say si Kevs is nandoon ngayon sa sitwasyon na yun. Lubog siya ngayon doon. Issue ba sa'yo, paano ba? Factor ba sa'yo na kapag nagsulat ka ng lyrics, gusto mo ganun din? Ma-influensyahan din siya na, galing na ako dyan. Iwasan malaking factor talaga yun kasi pag gagawa talaga ng music, malaking factor yung kung paano mo maapektuhan yung makikinig sa'yo eh. Okay. Kasi, hindi lang naman ikaw kung ikaw lang makikinig ng music mo, okay lang. Pero kung may ibang makikinig, malaking factor so, yun. So, kino-consider mo rin na kapag narinig ka nila, hindi ka lang, kasi alam mo, iniinisan ko ngayon pet peeve ko ngayon. Pag uso yung har-har, lahat na nagsusulat har-har, alam mo yung har-har? Ano yan? Yung wala akong masamang ibig sabihin ng mga nag-har-har. The best kayo. Kasi hindi ko siya kaya eh. Pero ang sinasabi ko lang, ang pinipoint out ko lang, porke may lumabas na ganyan tas pumatok, ganyan ka na rin. Hindi ka naman dating ganyan eh. Marami akong kilalang ganyan. Ito yung isang point trend ngayon eh. Ang galing niyang kumanta. Ang galing niyang magsulat. Yung songs niya, kasi pumatok si, sabihin na natin, December Avenue. Pumatok si December Avenue, di ba? So yung mga songs niya, malapit doon yung tema. Hindi naman niya ginagaya yung December Avenue, pero same tema. Since nakita niya na banda yung December Avenue, nag-switch siya into emo. Okay. Na hindi naman siya talaga yun eh. Pero kailangan niyang mag-image na ganun. Hindi ko gusto yun. Kasi nga, ilabas mo yung ikaw lang. Yun yung ikaw lang eh. Hindi mo naman kailangan maglagay ng eyeliner dahil lang sinabi na emo ka eh. So, pag nagsulat ng kanta, yun, tulad ng sinabi mo, the best yun na iisipin ko na dahil may lyrics ako, mayroon akong mensahe. Hindi ko baga parang secondary na lang kung gayahin mo yung forma ko. Parang gano'n, last na lang siya. Pero ang gusto ko muna, pag narinig mo yung kanta ko,
naging team song ng buhay mo. Na parang, alam mo sa sorry. Sa bandang Franco. Gustong-gusto ko yung niya, yung may mga kumaklap sa dulo. Ano yung title nun? Song for the Suspect? Hindi. Castaway? Basta nagkaklap sila sa dulong gano'n. Gustong-gusto ko siya. Title lang. Nag-we are sila. We are. Yun. Yun. Gustong-gusto ko yun. Team song ko siya kapag yung burnout ako. Kasi, sabihin na natin before, labas lang tayo ng bahay natin, dun tayo sa tambayan. Di ba? Given yun. Ngayon, hindi. Di ba? Nandun ako sa kabilang sulok, ikaw nandun ako sa kabilang sulok. Tapos kung magkikita man tayo, 1 linggong planuhan eh. Naalala ko na This Gathering. This Gathering. Kaya ito, This Gathering to, team song ko to. Kasi nga, ang nangyayari, nakaka-relate ako dun sa sa lyrics niya na This Gathering. Ito, gathering para sa akin to kahit na snacks lang na ganyan and kape and what, di ba? Masaya na ako dun. Yun naman isang purpose din tong podcast na to eh. Di ba? Para makarecover din ako from the being, yun nga, mag-isa and everything. Pero, super thankful ako doon. Ngayon, yun na. Sige, balik ko sa'yo para ikaw mismo yung mag-explain. So, let's say magsusulat ka, proseso. Siyempre, nandun yung, ako kasi sinabi ko yun eh, nandun yung kailangan masatisfy mo yung sarili mo. Ito kasi yung gusto ko, ito yung nakikita ko, ito yung everything. Kailan pumapasok yung sistema na, paano kung marinig to ni ano kaya Wala reaction niya? Okay. So, hindi dumarating sa'yo. Hindi dumarating sa akin yun eh. Parang, ang ko lang. Express mo yung sarili. Oo. So, ibig sabihin, ngayon... Kasi para sa akin, hindi ako nagbabago ng ng style, parang gano'n, sabihin natin. Okay. Hindi katulad ng iba, yung kagaya nga sinasabi mo, nauso to, ganun din gagawin eh. Tama. Yung iba kasing mindset, yung kasikatang kagad eh. Okay. Which wala sa mindset ko eh. Oo, tama naman yun. Correct. Ang habol ko is respeto. Oo. Kagaya nung sinabi mo, nung high school ako, nagiinom ako eh. Doon ko nakuha yung respeto eh. Kasi kahit kanino mo ako iharap na tao, kaya kong lumugar. Kasi natutunan mo sa pakikipagharap sa ibang tao. Akala nila yung pakikipag-inuman, lasingan lang. Hindi. Lang yun, parang icon lang siya eh. So, ang totoo niyan kasi is pinag-aaralan mo paano humarap dun sa kaharap mo. Magkakaiba tao. Iba yung personality mo, iba yung personality. Ngayon pa lang, alam naman ng listeners, meron akong gustong patungkulan, di ba? Parang direksyon na gustong puntahan, pero nagre-respetuhan tayo. Yun yung talaga sinabi mo. Yun talaga eh. Okay, sige. Yun nga, idugtong ko lang dun, tapos tingnan mo lang kung tama. Kasi hirap ako kung paano ko itanong eh. Kasi ako, parang ganito na lang. Sabihin ko na lang yung nararamdaman ko, tapos tingnan mo kung somehow pareho. Isusulat ko, pag pumasok yung ibang, kasi isa sa trabaho ko yan, isa sa pinagkukunan natin ng hanap buhay yan na nagpapagawa sila ng songs, ng jingles, ganyan. No? So, ang gagawin ko, 2 bagay. Una, lulubog muna ako sa kanya. I mean, mag-immerse muna ako sa kanya. Pag tungkol sa, let's say, tungkol sa scholarship, pag-aaralan ko yun. Ano ba yung buhay ng isang scholar? Ano ba yung ginagawa niya and everything? Para maramdaman mo, tapos saka mo siya maisulat. Okay? The other way around naman is, susulat ko muna siya, tapos, tatanungin kita, pag narinig mo, kung dikit ba? Ganun ako magsulat eh. Ngayon, kung pang-personal naman na kanta, like yung pang-personal na mga songs or music, hindi ko muna sila iniisip. And then, hihintayin ko na lang na sumagot sila sa akin na hindi naman nangyayari yan eh. Or, sa'yo lang pala nangyari yan. O di parang hindi niya papakinggan yan. Hindi niya magiging, doon pumapasok yung business side eh. Na parang, hindi ko magiging playlist yan. Or hindi ko papakinggan, kasi hindi naman ako nakaka-relate dyan. Kasi sa akin kasi meron 3 klase ng listeners eh. Sa akin. Yung unang listener is, dahil gusto niya yung naririnig niya. Yung pangalawa is wala siyang magawa dahil kailangan niyang pakinggan yun. Ganon. Pangatlo, wala akong pakialam talaga totally. So parang ganon siya. Yun yung para sa akin. So ang tina-target ko doon sa 3 na yun, yung una, yung dikit ako dyan. Kasi pag nangyari na dumikit siya doon sa song, kahit na 10 yung songs mo, isa lang doon yung magustuhan niya, may respeto na siya doon sa artist after. Parang ganon. So ngayon, yung sa'yo naman, di ba may mga songs ka na?
hindi na mabilang yan. I know. Kumbaga, lagpas-lagpas na sa isang album yan. Kung kukompile mo, mga tatlo, apat na... Hindi pa naman. Nabibilang pa naman. Okay. So, sabihin natin gano'n, no? Out of those songs, kasi gusto kong mangyari yung mga nakikinig sa atin, abangan ka eh. Or, yun nga, yun naman yung one of the purpose itong pagpa-podcast is yung baga maging kapanapanabik yung paglabas mo. Di ba? Yung mga sinulat mo bang songs, later on, magiging... alam mo sa sarili mo na meron ka rin katulad ng naging experience mo dun sa mga nakikinig sa'yo. Kasi, yung buhay ko buhay ng normal na tao eh. When you say normal, sige, define natin yan. Define natin normal, nagko-commute, nagtatrabaho ng 8 oras. Okay. So, ibig sabihin, yung hindi kasi yung normal, mga sinulat mo na yon, hugot yon from, hindi lang ikaw ang may ganong experience. Okay. So, definitely guys, pag pinakinggan nyo yung mga song ni Noy P, yun na yun. Somehow, magiging team song nyo rin siya. Like yung last na nagawa naming kanta nung yung ni-live mo, ito ba yung ni-live mo nung nakaraan? O hindi? Hindi. Ito yung last na ginawa naming kanta na kasama ko sa trabaho, si Alvin. Binigyan niya lang shoutout kay Alvin. More projects. Binigyan niya lang ako ng beat, walang tema. Okay. Sabi, tinanong, anong tema nito? Masaya? Parang ganun. Kasi masaya yung beat eh. Ginawan ko ng masayang kanta. Okay. Which parang sa akin, yung parang nakilala mo yung mahal mo. Ganun. Okay. Ayun yun. Tapos nilagyan niya ng twist sa dulo. Ano yun ibig sabihin? So first 2 verse masaya yung yung kanta. Pagdating ng third verse, nawala yung Because of the beat. Oo, binago niya, sabi niya, pre, gawin nating parang nasaktan, parang kasi ang title nun Anghel eh. So yung Anghel niya nawala. Oy, ayan na. Nagpo-promote na po kami, mga kaibigan. Abangan nyo, tutulungan natin si Noy P na ma-promote yan. Anghel, nakita ko yung t-shirt mo. Guys, sa mga nakikinig sa podcast, ang suot-suot ni Noy P na t-shirt is 811 Productions. Yan. Sa mga nasa YouTube, nakikita yung suot niya. 811 Productions. Gusto kong tanungin yan kasi pati pangalan mo sa Facebook no? Kung isi-search ka is nakasulat doon yung 811. Hindi lalabas yung tunay kong pangalan yun talaga. So one of promotion na anong rin. ibig sabihin ng 811 Production? Saan to nagsimula? Sino sila? Base dun sa pinaka leader namin, 811 is parang room ng isang unang miyembro ng 811 na namatay na. Okay. Which is so naging tribute niya. Okay. Tapos 818 kasi brotherhood eh. Tapos 11. One mic, one family. Okay. Infinity. Pero napabasa ko, Infinity. Dongalo Records. Under siya talaga? Yeah. So producer nyo si Kuya Andrew E. Under kami pero naglalabas kami ng independent song. Okay. So may ganun pala, depende sa arrangement din. Okay, yun. So guys, yun, no? Teka lang, balik lang ako doon sa Anghel. Sige. So, di ba yung nararanasan ng bawat tao yan eh. Okay. Masaya sa umpisa, pagdating ng dulo, may iwan din. So, hindi lang ikaw yung makaka-relate doon sa kanta. Okay. Alam mong hindi lang sa'yo ito nangyayari. Di ba maraming nga nagsabi, walang forever. Parang ganun. So, love song ba to? Love song? Love song na hindi love song eh. Kasi yung dulo nga, nag-twist siya. Di bali, abangan natin yan. Kung ano man yung twist na yun. Pangsawi pala. Anghel by Noy P. Yan, abangan natin yan, guys. Okay, so first time nating nag-overtime sa natin, no? Sarap. Sa podcast natin. Ang sarap, di ba? Ang sarap, di ba? So, season 2, gusto ko nga sana parang gawin nilang part 1, part 2 eh. Parang Kaya lang nakakabitin pag pinart 2 ko eh. Parang bumabalik yung nakaraan na may diba? Ang sarap, di ba? May isang gin lang dyan, tas kwento. Yung isang gin na yun, tatagal na lang madaling araw yun. Guys, alam nyo ba, episode 3 and episode 4, malaking pagkakamali sa akin yan na may ala kami while we're doing podcast. Kasi mas magiging madaldal ka rin, maraming kwento. Okay siya. Kaya lang sa akin yung experience ko, nagiging parang no holds barred na Tuloy-tuloy lang, bato lang ng bato. Bato lang ng bato talaga. Tapos ako na lang naisip, pagtingin kong ganun, ay isang oras na. Tapos, halos pag ganun yung kasi kung hindi mo iisipin na may mic tapos may headset ka, may camera. Tuloy-tuloy lang yung kwento. Kaya parang cellphone lang yan, nakatalikod pa, di ba? Para hindi ka ma-conscious. Tapos pangalawa, guys, ayun na nga, sabi nga namin doon sa aming past episode,
ang talagang tinutungtungan namin ngayon is audio listening platform muna. Tsaka na kami magvi-video kapag alam na namin talaga kung paano yung direction na gusto naming maging final dito sa sa podcast show na to. Pero yun, no, tulad ng guest natin ngayon, guys, hindi lang porke sinabing rock and roll na siya. We are very diverse. Para sa akin, lifestyle yung Correct. Buhay. Lifestyle siya. Buhay talaga. Yung buhay natin Pinoy. Yung buhay ng hindi Pinoy. niya meaning yung rock and roll na music. Correct. Oo. Lifestyle. So, kahit sino pwede. correct. Okay, bago tayo mag closing spiel kasi magto 2 hours na yung natin, recording natin. Pero ang saya, shoutout muna tayo. Okay, guys, biruin mo episode 6 pa lang to. Pero may mga nagpapa-shoutout na hindi man tayo live, pero may mga nagpapa-shoutout na. Shoutout kay Miss Jeline Matalang, kay Sir John Fernandez, Sir Luis Tamundong, kay Miss Pawi Fornia, kay kapatid na Jerbil Mongkada, kay Clyde Victoria, kay Sir Kenneth Longares, kay Sir Rico Gonzalez, kay Architect John Angelo Villanueva and also his brother si Bugoy Villanueva, Sir Christian Chua, sir, thank you very much sir, kay Sir Jeric Angeles, kay kapatid na Noipi, syempre hindi siya nagpapa-shoutout sinoutout ko siya, nilista ko siya dito sa cellphone ko. Kay Sir Norman Biola, kay Sir Cliff Mendoza, kay Sir Gerald Rea, Ma'am Ellen Suarez at saka kay War Booms. Yan. So shoutout sa inyo diyan. Salamat. And also shoutout din sa bandang Franco, sa inyo po diyan. Mamaya good luck sa gig ninyo. So sana marami kayong ma-inspire na listeners. Dagdag natin si Ma'am Arley Ching, si Sir Bernard Ver, si Sir Mitch Grasa, si Ma'am Orsaline. Ayan, at saka si Ma'am Suzanne Baligat. Okay, yan. Tapos sa mga susunod naming episode, makikita ninyo, medyo mag-iiba ng audio quality. Why? Because naka-zoom sila. We have a guest na from Dubai. Nice. Yun, oo. Nag-ano talaga sila. Nag-signify talaga na sana maging guest daw. So, ayusin natin yung video nun para may video. Tapos, yun nga. And also, we have a guest from dito rin sa Pilipinas. Kaya lang hindi kami pwedeng magkita ng face-to-face. So yun, yung mga ibang mga shoutout kay sabihin na natin, shoutout kay Arnold Bukalan, and shoutout kay Ma'am kay Santi Leonardo, tapos and also kay Ma'am ano ang name ni Ma'am kanina? Teka, hanapin ko Kanila kayo. Yan, kay Ma'am Arlene. Yan, kay Ma'am Arlene. Shoutout. Sila yung mga magiging guest natin sa mga susunod na episodes. So guys, babalik po si Noipi sa aming season 2. So this is the season 1. So bitin na bitin. Sobrang bitin. Pero from this point on, makikita nyo yung mga changes. Yung aming studio, magkaka-aircon kami. Hindi na kami nagpupunas ng pawis. Tapos also, thank you very much kay Sis. No, kasama niya. Wala po siya sa camera ngayon. Pero shoutout nga. Kung baka may gusto kang i-shoutout para marinig yung boses mo. Sige na, shoutout. Kahit shoutout na lang, wala namang video Yan. Thank you sa pag-invite sa amin. Super nakaka-enjoy tsaka nakaka-relax yung kwentuhan ninyo habang nakikinig ako. Shoutout sa family ko. Yung mga naiwan sa bahay. At hindi ka ba naninibago, walang alak sa harap namin? Oo nga dati pag nagkikita tayo may alak. Ayun, Thank you, babalik ulit kami. Ayun. Sa yung mas aircon na tapos maganda na yung setup natin, no. Tapos guys, thank you very much. Ikaw, Kevs, baka may shoutout ka. Yun, shoutout sa mga tropa. Ayan, tiga Malabon. Banggitin mo naman sila para makadagdag sa mga listeners natin. Mga grupo ko. Ayun, Yan, The sige. Street Elite. Ayan, Malabon. Mga kalaro ko mag-basketball. Tsaka parang mga tropa ko nung bata pa. Ayan, hanggang ngayon naman. Shoutout din kila Tito Paul. Kay Chopolds, yan. Kay Kuya Dave, kay Vic, tsaka kay Ace Low. Ayan, shoutout sa inyo. Nakasubscribe ako. Sirs, nakasubscribe ako sa inyo, sir. Kaya kung nakikinig kayo, subscribe nyo din po yung mga channel nila. And also, may channel ka bang mapopromote natin? 811 lang 811, hindi okay. ako active. Bala kong maging
buhayin yung channel ko mismo, pero ngayon 811 Tulungan Productions kita. lang. Off camera, pag-usapan natin. 811 Productions. Sa ngayon, yun lang yung active na. Tapos baka may mga tropa tayo from 811 Production, baka pwede na natin ma-invite. Pwede naman, sige, sabihan ko sila. Marami namang Yeah, pero baka doon sa next sige. studio Siguro na. grupo na kami. Parang Pwede. para makilala mismo yung grupo mismo namin. Yan. Sige. So guys, again, my name is Pao and you're listening to Buhay Rock and Roll. This is our episode 6. And thank you very much. Palakpakan natin si Noy P, guys. Salamat. Okay, and that's it. Thank you. Hindi ko alam kung paano natapusin to. Basta, shoutout kay Alexa, sana ko. Paano ba, Kebs? Ganito lang. Bigla Tapos na lang na. mawawala. Rock and roll. Bye, rock and roll. And cut.